Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2901-2910. Lahat ng naruroon ay basura. Okay, ito ang Avenue Hall. Si Li Shu, isang miyembro ng Tribong Julie, ay nagsalita ng medyo mas malakas, at ang kanyang boses ay medyo marilag. Si Zongsha, na orihinal na galit, ay walang sinabi. Nakita ni Yang Yiyo na si Li Shu, ang Hall Master, ay may prestihiyo pa rin. Ito ay may kaugnayan din sa lakas. Sa pangunawa ni Yang Yiyo, ang paglilinang ni Li Shu ay napakalakas sa mga taong ito. Ayon sa impormasyon ng Jade Sleep ni Ji Chenli, si Li Shu ay isa ring malakas na tao sa ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rules. Bagaman siya ay inirerekomenda ng iba pang mga puwersa bilang ang master ng bulwagan, hindi siya maaaring umupo sa Avenue Hall ng walang anumang paraan at lakas, at ito ay mahirap na kumbansihin ng karamihan ng tao. Bilang sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, ang mga kinatawan ng 33 Heavenly Hall ng Celestial Clan at ang mga kinatawan ng Ghost at God Realm ay kailangang pigilan ang kanilang galit. Ngumisi si Yang Yiyo. Siya ay isang tao na walang pag-aalinlangan. Kung gusto niyang makipagtalo, makikipagtalo siya. Kung gusto niyang lumaban, sasamahan niya ito. Sa totoo lang, gusto niya talagang sabihin na lahat ng naruroon ay basura sa paningin niya. Pero hindi niya masabi iyon. Para sa kinatawan ng Ghost and God Realm, si Zongsha, nailagay na niya siya sa blacklist sa kanyang isip. Siya ay isang matandang bastard, at talagang tinawag niya siyang walang tao. Ang kanyang sagot na, hindi tao o multo, ay talagang nakaantig sa puso ni Zongsha. Ganito talaga ang ugali ng multo at Diyos. Ito ay napakaangkop. Walang nagsasalita sa oras na ito. Tumingin si Li Shu kay Yang Yiyo at sinabing, Yang Shenzhen Cheng, totoo na ang Chenkun Temple ay dating miyembro ng Dao Temple, ngunit pagkatapos ng lahat, nagbago ang mga panahon at ang mga bagay ay matagal nang nangyari, at naging kasaysayan na ito. Ngunit muli, ikaw ay ang inapo ni Chenkun Shenzhen, at ngayon ay pinamumunuan mo rin ang Chenkun Temple bilang commander ng pataas na angkan. Bilang karagdagan, gumawa si Chenkun Shenzhen ng mga kontribusyon sa God Realm sa huling panahon. Ayon sa convention, dapat kang tanggapin muli ng Dao Temple Chenkun Temple. Ngunit ang Dao Temple ay mayroon ding mga tuntunin at kondisyon. Dahil nandito ka ngayon, dapat alam mo ang mga kondisyon para bumalik sa Dao Temple. Alinman sa itinaas namin ang aming mga kamay upang bumoto, at hanggat 60% ng mga tao ay sumasang-ayon, ang iyong Chenkun Temple ay maaari ding muling pumasok sa Dao Temple. Vice versa, ang natitirang mga kondisyon ay isa pang kondisyon. Ang iyong Chenkun Temple ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 10 tao sa Heavenly Dao Realm, at pagkatapos ay maaari mong hamanin ang 10 malalakas na lalaki sa Dao Temple at manalo ng sunod-sunod bago ka makapasok sa Dao Temple. Alam mo ba ang mga ito? Tumango si Yang Yiyo at sinabing, alam ko, hinihiling ko sa lahat na bumoto. Mabuti naman. Tumango si Li Shu, at ginawa niya ang dapat gawin ng isang Hall Master. Pagkatapos nito, sinabi ng mga kinatawan ng pangunahing puwersa sa paligid, lahat, sundin ang mga utos ng ninuno ng Dao Hall. Simulan na natin ang pagboto. Ang mga sumasang-ayon na ang Chenkun Temple kung saan kinabibilangan ni Yang Yiyan ay babalik sa Dao Hall, mangyaring ipahayag ang inyong mga opinyon. Mayroong 15 tao, kasama ako. Kung 8 tao ang sumang-ayon, ito ay ipapasa. Si Yang Yiyan ay tumingin sa kanya nang walang sinasabi, ngunit mayroon pa rin siyang tiwala sa kanyang puso. Ang 15 tao ang naruroon ay kumakatawan sa 15 pangunahing puwersa. Ang kanyang direktang mga kaaway ay ang 33 Heavenly Palaces at ang Ghost Realm, isa sa 4 na pangunahing panlabas na sekta. Anyway, walang sama ng loob sa pagitan ng iba pang 13 pamilya. 8 lang sa 13 tao ang kailangan niya para sumang-ayon, at mananalo siya. Ang kondisyong ito ay medyo maluwag. Nang matapos magsalita si Li Shu, tumahimik ang field. Isa-isang ipinikit ng mga matandang fox na ito ang kanilang mga mata. Alam ni Yang Yiyan na tiyak na makikipag-usap sila sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmission. Walang nagmamadali, hintayin mo na lang muna. Kahit na hindi katanggap-tanggap ang kondisyong ito, pupunta pa rin siya sa pangalawang kondisyon, ang pakikipaglaban. Hindi ba't hinahamon lang nito ang 10 pinakamalakas na lalaki sa Dao Hall? Wala sa mga taong ito ang nakaabot sa antas ng hidaw. Para sa kanya, hanggat hindi sila hidaw, hindi siya natatakot kahit kanino. Ngayon siya ay nasa 3 antas ng mga panuntunan ng Tiandao, at ang kanyang pag-unawa sa mga patakaran ay perpekto. Kahit na mayroong pangunahing hidaw, mayroon siyang lakas upang lumaban. Parang totoo yung sinabi ko kanina. Hindi naman kalabisan na sabihin na lahat ng tao dito ay basura. Lahat, magsimula tayo. Makalipas ang mga 5 minuto, nagsalita si Li Shu. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yiyo si Heiyuan ng 33 Heavens Palace at Zongsha ng Ghost and God Realm, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa panunukso. Ako, ang 33 Heavens Palace, ay sumasalungat. Gaya ng inaasahan, sumalungat si Heiyuan ng 33 Heavens Palace. Ako, ang Ghost at God Realm, ay sumasalungat. Sumunod naman si Zongsha. Yang Yiyo ay hindi nagulat sa lahat.
Ngunit ang susunod na taong sumalungat ay nasa loob ng kanyang inaasahan at higit pa sa kanyang inaasahan. Ang sinaunang Diyos ng pamilya ng Celestial Clan ang nagsimula. Ako, ang pamilya Jin Yushuoto ng Celestial Clan, ay sumasalungat. Bagamat ang mga pamilyang ito ay hindi katulad ng 33 Heavens Palace, sila ay mga sinaunang Celestial Clan na puwersa, ngunit lahat sila ay lokal na Celestial Clan, at ang kanilang pagsalungat ay nasa loob din ng katanggap-tanggap na saklaw ni Yang Yio. Sa sandaling ito, mayroon ng 7 boto laban. Ngunit may natitira pang 8 pamilya. Naisip ni Yang Yian na dapat niyang suportahan siya. Gayunpaman, ang resulta ay lampas sa kanyang inaasahan. Tutol ang pamilya ko Ji. Nagsalita ang kinatawan ng pamilya Ji na si Ji Yuansheng. Sinabi ni Yang Yian sa kanyang puso, "Fuck." At nakaramdam ng pagkabigo. Hindi niya inaasahan na utol ang kinatawan ng pamilya Ji. Karaniwan, pumunta siya sa sangay ng pamilya Ji pagdating niya sa Daocheng at ipinaalam sa pamilya Ji ang relasyon sa nakatatandang kapatid na babae. Ang Ji family should love the same thing, pero ang tinutulan ito ng pamilya Ji. Ang aking pamilyang Chiyo ay sumasalungat dito. Ang aking sinaunang mangkukulam na pamilya ay sumasalungat dito. Ang aking pamilyang Shenlong ay sumasalungat dito. Ang Western Bright Heavens ay sumasalungat dito. Ang Northern Demon God Realm ay sumasalungat dito. Ang Southern Dusk Abyss ay sumasalungat dito. Wow, lahat sila ay laban dito. Ang puso ni Yang Yian ay naharang saglit. Ngayon, tanging si Li Shu mula sa huling angkan ng Julie ang natitira. Ngunit naisip na ni Yang Yian ang resulta. Awkward na sinabi ni Li Shu, sinasalungat ito ng aking pamilyang Julie. Tapos na ang boto. Walang sumuporta dito. Hindi inaasahan ni Yang Yian ang resultang ito. Kahit isa o dalawang pamilya ang sumuporta dito, magkakaroon siya ng kaliwan sa kanyang puso at medyo gamaan ang pakiramdam niya. Pero hindi. Walang tao. Pakiramdam niya ay nakabara siya sa kanyang puso. 10,000 damong putik na kabayo ang tumatakbong ligaw sa kanyang puso. Tapos na ang boto ng lahat ng tao sa Divine Master Yang. Kung hindi ka bumoto sa isa sa mga boto sa Divine Master Temple, pipiliin mo ba ang pangalawa? Malamang napahiya si Julie bilang Master ng Divine Master. Malinaw, ang lahat ng naruroon ay umabot sa isang pinagkasunduan. Ito ay isang hubad na pagsasabwatan, at ang Diablo ay napakalinaw. Ang mukha ni Yang Yio ay naging lubhang madilim. Naintindihan din niya ito at naisip niya sa sandaling ito. Maaaring hindi magkaisa ang mga kinatawan ng mga puwersang ito, ngunit nagkakaisa lang sila sa harap ng mga interes. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Master Temple ay nagtamasa ng pinakamataas na interes sa Divine Realm. Napakalaki ng cake kaya nas-anay na ang lahat na ibahagi ito tuwing karaniwang araw. Biglang may kailangang idagdag para magbahagi sa kanila, at magkakaroon sila ng mas kaunting piraso. Walang magiging masaya. Pero, hindi pinansin ng mga matandang bastard na ito ang mga patakaran ng Divine Master Temple at walang hiya sila. Hayagan nila itong ginawa. Mukhang kailangan pa nating lutisin ang problema sa mga kamao. Haha, mabuti, napakabuti, ang Panginoong ito ay nagmulat ng aking mga mata ngayon. Kaya, ang Panginoong ito ay may gustong sabihin sa lahat. Ngumisi si Yang Yio at tumingin sa paligid sa lahat. Ang kinatawan ng 33 Heavens Palace na si He Yuan, ay buong pagmamalaki na nagsabi, ano ang sinasabi mo? Aalis ka ba? Tama, sa tingin mo ba talaga na ang iyong Chenkun Temple ay hindi magagapi? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang God Realm ay hindi ang gusto mo. Maya-maya, pagsisisihan mo ang pagpatay sa aking 33. Nang retreat ay ang araw kung kailan mawawasak ang iyong Chenkun Temple. Ano ang silbi ng pagpasok sa Dao Palace o hindi? Lalong lumakas ang ngiti ni Yang Yio, ngunit umiling siya at sinabing, ayokong sabihing outrage ako. Gusto kong sabihin na lahat ng tao rito ay basura. Kabanata 2902 paano ito maging isang daye. Asshole. Naghahanap ng kamatayan. Isa kang ignorante na bata. Ang mga basura ni Yang Yio ay agad na nasaktan sa lahat. Ang palayok ay kumukulo. Maging ang mukha ni Li Shu ay dumilim. Ngunit siya ang master ng Dao Palace, at alam niya kung ano ang boto ngayon. Hindi maiiwasan na magalit si Yang Yio. Ahem, umubo si Li Shu. Naging tahimik ang eksena. Sinabi ni Li Shu, ang boto ni Lord Yang ay kagustuhan ng lahat. Kailangan mong tanggapin ang resultang ito. Ngayon ang pangalawa. Gusto mo bang piliin ang pangalawa? Bakit hindi? Ipinakita ni Yang Yio ang kanyang pagmamataas sa sandaling ito. Dahil napakawalan mo, ako, Yang, ay hindi ka bibigyan ng mukha. Pumunta tayo sa paraan ng kamao. Hanggat matigas ang mga kamao at talunan ang mga tao, walang mga patakaran, at kahit na mga patakaran ay maaaring gawin. Sa mundo kung saan iginagalang ang malalakas, walang katarungan sa mga salita. Ang ganap na pagiging patas ay lakas lamang. Tumingin siya sa paligid ng lahat na may paghamak, na may hitsura ng paghamak at kawalang interes. Tumingin si Yang Yio sa mga taong ito at nagpatuloy, ngayon, ang aking Chenkun Temple, oh no,
ngayon ay pinalitan ng pangalan na Yunmen Divine Realm, ay tiyak na babalik sa Dao Palace at manirahan sa Dao City. Kung matutugunan ko ang pangalawang kinakailangan, gusto kong itanong kung makikilala pa rin ito ni Palace Master Li. Kung matutugunan ang pangalawang pangangailangan, syempre kikilalanin ko ito. Ito ang mga utos at tuntunin ng mga ninuno ng palasyo ng Dao. Dapat kilalanin ito ng anumang puwersa, kung hindi, ito ay parurusahan ng langit. Sabi ni Li Shu sa malalim na boses. Mabuti naman. Tumawa si Yang Yiyo. Humph, maghintay hanggang ipakita mo muna ang 10 dakilang makalangit na paraan. Mukhang matagal nang nawala sa iyong Chenkun Temple ang Heavenly Dao Realm. Ngumisi si Zongsha mula sa Ghost Realm. Ang mga taong ito ay talagang may kaalaman ngunit hindi pa inilalagay ang kanilang mga kamay sa mundo ng Chenkun Temple. Ang mga Heavenly Dao Masters na ibinalik ni Yang Yiyu mula sa Eternal God Realm noong taong iyon ay palaging nandoon. Siya mismo ay hindi nilayo na hayaang lumitaw ang higit sa 10 Heavenly Daos, na isa ring hindi malay na pag-uugali sa proteksyon. O umiiral ito bilang isang trump card. Kapag isang araw ay kailangan ito ay natural na lilito. Ang orihinal na layunin ay payagan ang mga Heavenly Dao Masters na iyon mula sa Eternal God Realm na lumitaw sa God Realm noong nilabanan nila ang 33 Heavenly Palaces ng Heavenly Clan isang araw. Pero ngayon parang mas maaga. Pero hindi mahalaga. 10 lamang sa kanila ay sapat na upang ipakita sa mga taong ito ang lakas ng kanyang Yunmen Divine Realm. Hindi niya kailangang magpakita sa lalong madaling panahon. Halimbawa, ang 3 dakilang Vajra ay ginamit niya bilang mga trompeta. Ang hindi alam ng 33 langit na palasyo ng langit na angkan na ang 3 dakilang Vajra ay nasakop niya, at maaaring isipin nilang patay na sila. Sa pag-iisip nito, ngumisi si Yang Yiyan at sinabing, 10 Heavenly Daos lang, ayon sa gusto mo. Matapos mahulog ang mga salita, binaliktad ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at lumitaw ang isang anteng-anteng sa komunikasyon, at binuksan niya ang isang portal ng kalawakan gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ang anteng-anteng na ito ay natural na humahantong sa Diyosa ng kulay. Ang Goddess of Color lang ang makakapagbukas ng space portal na tumutugma sa kanya sa malayong Chenkun Temple, o sa mundo ng Cloud Gate Divine Realm, at maaaring ipasa ang kanyang utos na pakilusan ang 10 Heavenly Dao Realm Masters na darating. Dahil ipinaliwanag ni Yang Yiyan sa mga Diyos ng langit na Dao sa Cloud Gate, alam niya ang pagkakaroon ng Goddess of Color. Matapos matagumpay na ma-activate ang Communication Talisman, unang sinabi ni Yang Yiyo, aking Reyna, ako ay mula sa Dao Cheng Avenue Hall, at magpapadala ako ng 10 tao mula sa Heavenly Dao Realm. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang pag-iral ng Big Boss's trump card, ang Goddess of Colors, sa takot na ma-expose, kaya diretso niyang itinuro na nasa Avenue Hall iyon. Naniniwala siyang natural na mauunawaan ng Diyosa ng mga kulay ang ibig niyang sabihin. Ang malaking boss na ito, ang Goddess of Colors, ay nabuhay ng mahabang panahon, at dapat na mas pamilyar siya sa Avenue Hall kaysa sa iba. Naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Oo nga, ang talisman ng komunikasyon ay kumikislap ng walang anumang imahe, at isang malabong ambon ang lumitaw, ngunit ang Diyosa ng mga kulay ay sumagot, okay. Pagkatapos ng salitang, okay, walang gumagalaw. Sa sandaling ito, ang space portal sa harap ni Yang Yiyo ay nabuo at patuloy na umiikot. Nakatutok sa kanya ang mga kinatawan ng iba't ibang puwersa sa larangan. Sandaling tahimik ang bukid, at walang nagsasalita. Nakita at narinig ng lahat ang mga salita at gawa ni Yang Yiyo. Ang talisman ng komunikasyon ay hindi tumugon. Tinawag ni Yang Yiyo ang kabilang partido na, My Queen. Ang niyang-niyang na ito ay hindi pangkaraniwan. Alam ng lahat na ang lakas ng cultivation ni Yang Yiyo ay nasa unang antas ng Heavenly Dao Rules. Siyempre, ito ang balitang natanggap nila maraming taon na ang nakararaan. Ngayon, siyempre, hindi nila alam na naabot na ni Yang Yiyo ang ikatlong antas ng Heavenly Dao Rules. Kung hindi ipinakita ni Yang Yiyo ang kanyang lakas, hindi nila makikita na naabot na ni Yang Yiyo ang ikatlong antas ng Heavenly Dao Rules. Ngunit may isang bagay na alam nila, na ang taong tinawag na, niyang-niyang, ni Yang Yiyo, na may pahiwatig ng paggalang sa kanyang tono, ay dapat magkaroon ng antas ng paglilinang na lumampas sa unang antas ng mga panuntunan ng langit na Dao. Anong uri ng antas ng paglilinang ang maaaring ito? Pwede. Baka may mga high-level master pa sa Yunmen Divine Realm kung saan naroon si Yang Yiyo. Nag-isip ang lahat sa kanilang mga puso. Pangalawa, sinabi ni Yang Yiyo na ipapadala niya ang 10 master ng Heavenly Dao Realm, na parang hindi nagyayabang. Nakabukas ang space portal. Posible kayang may 10 Heavenly Dao Realm master sa Yunmen Divine Realm. Bakit hindi alam ng lahat ang tungkol dito? Kung talagang lumitaw ang 10 dakilang Diyos ng Heavenly Dao Realm, ngayon ang lahat ay kailangang muling kilalanin si Yang Yiyo at ang Yunmen Divine Realm kung nasaan siya. Posible pa nga na ang mga Diyos ng Heavenly Dao Realm o mas mataas sa Yunmen Divine Realm ay lumampas sa imahinasyon nilang lahat. Walang nagsalita. Medyo naging solemn na ang kapaligiran. Kung talagang tinawag ni Yang Yiyo ang mga Diyos ng 10 Great Heavenly Dao Realms, masasabi lang na ang batang ito ay napakasunod Sun Yuren at hindi simple. Madalas mahaba ang oras sa mga ganitong oras.
Lumipas ang 5 minuto, ngunit pakiramdam ng lahat ay mahabang panahon na ang lumipas. Ngunit walang gumagalaw sa space portal na binuksan ni Yang Yio. Ilang minuto pa ang lumipas. Mahigit 10 minuto ang lumipas, at wala pa ring gumagalaw sa space portal na binuksan ni Yang Yio. Sa wakas, ang kinatawan ng 33 Heavens Palace, si He Yuan, ay hindi napigil ang mapatawa. Wow, ha. Anak, nagiging misteryoso ka lang. Mahigit 100,000 taon ka palang nasa God Realm. Kakaiba kung mayroon kang isang malakas na tao ng Heavenly Dao sa ilalim ng iyong pamumuno sa panahon ng Heavenly Dao sa ilalim ng iyong pamumuno. Shenkun God, ngunit nahulog ito kasama ng Shenkun God sa huling panahon. Ang malalakas na lalaki na natitira sa mundo ng Shenkun Temple ay iilan lamang sa mga Diyos ng Batas. Kahit na ang mga Diyos ng Batas ay sumulong sa Heavenly Dao, hindi hihigit sa 5. Bukod pa rito, hindi ganoon kadali para sa mga Diyos ng Batas ang sumulong sa langit na Dao, hahaha. Palace Master, iminumungkahi ko na ang batang ito ay makihalubilo. Nagiging misteryoso lang siya. Si He Yuan ay nakaupo sa Avenue Palace. Hindi siya nasangkot sa mga labanan sa pagitan ng 33 Heavens Palace at Yang Yiu sa mga taong ito, at hindi niya ito binigyang pansin. Pagkatapos ng lahat, kumpara kay Yang Yiu, siya ay isang makapangyarihang tao ng mga panuntunan ng langit na Dao. Paano niya napagtutuunan ng pansin ang mga ito? Siyempre, kung papansinin niya, baka hindi niya pagtawanan si Yang Yiu. Nang matapos magsalita si He Yuan, ang space portal na binuksan ni Yang Yiu ay kumikinang ng banal na liwanag. Sunod-sunod na lumabas ang mga figure, at sunod-sunod na lumabas ang tunog ng pagbibigay galang. Pagbati, guro. Pagbati, guro. Sunod-sunod na tinawag nilang, Master. Hindi hihigit, hindi bababa, eksaktong 10 tao. Isa-isa silang lumuhad sa harap ni Yang Yiu. Kabilang sa mga ito ang nasa primary level ng Heavenly Dao, ang middle at late stage, at ang nasa Heavenly Dao Rule level. Ang pinakamataas na Heavenly Dao Rule level 3. Sila ang mga makapangyarihang demonyo na inilabas ni Yang Yiu mula sa Eternal God Realm. Ang hitsura ng mga taong ito ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni He Yuan. Sinasabi mo na ito ay isang daye. Fake ba ito? Napuno ng malakas na aura ang buong Avenue Hall. Paano ito magiging isang trick? Kabanata 2,903 kompetisyon sa Dao Altar. Tiningnan ni He Yuan ang 10 angkan ng demonyo na nakaluhod sa tabi ni Yang Yiu, nag-aapoy ang kanyang mukha. Tinatawanan lang niya ang mga ito, pero sa sumunod na segundo ay sinampal siya sa mukha. Tulad ng para sa iba, kahit na hindi nila ito sinabi ng malakas, ang kanilang mga iniisip ay hindi gaanong naiiba sa He Yuan. Sinampal nito ang mukha ng lahat. Natahimik ang hall. Walang inaasahan na talagang ipinatawag ni Yang Yiu ang 10 dakilang makalangit na paraan. At ang punto ay, ngayon alam na ng lahat na maaaring hindi ito ang lahat ng makalangit na paraan sa ilalim ni Yang Yiu. Ilang makalangit na paraan ang mayroon sa kanyang Yunmen Divine Realm. Ito ay talagang hindi kilala. Bagaman ang 10 makalangit na paraan ay hindi itinuturing na tama para sa mga pangunahing puwersa na naruroon, sinuman ay makakahanap ng 10 makalangit na paraan. Gayunpaman, ay 10 lang talaga sa ilalim ng upuan ni Yang Yiu. Walang maniniwala. Maging ang mga sumusunod sa mga tuntunin ng makalangit na paraan. Walang sino man ang maglalantad ng kanilang mga trump card ng sabay-sabay. Kaya naniniwala ang lahat na dapat mayroong makalangit na paraan sa antas ng Yunmen Divine Realm kung saan naroon si Yang Yiu. Ang isang ito ay higit pa sa sapat upang masiyahan. Ang Cloud Gate Divine Realm ay sapat na para maging dominanteng puwersa. Napatingin ang lahat kay Yang Yiu at natahimik saglit. Sasampalin sa mukha kung sino man ang nagsalita. Isa-isa silang nagsimulang tumingin kay Yang Yiu. Gayunpaman, bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yang Yiu, at sinabi niya, lahat, bumangon. Matapos hayaang tumayo ang 10 lalaki, tumingin si Yang Yiu kay Li Shu at sinabing, Palace Master Li, ang 10 magagandang paraan ng Cloud Gate Divine Realm ay narito na. Ang una ay nasisiyahan, tama ba? Natural, awkward na sagot ni Li Shu. Sa sandaling ito, hindi na siya nang ahas na hamakin si Yang Yiu. Siyempre, may pangalawa, na hamanin ang 10 malalakas na lalaki ng Avenue Hall. Sa pamamagitan lamang ng magkasunod na panalo maaari kang maging miyembro ng Avenue Hall. Ngumiti si Yang Yiu at tumango, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Zuantong at sinabing, Zuantong, iwanan ang iba upang bumalik. Si Zuantong ay hiniling na manatili dahil si Zuantong ay isang lahi ng tao at ang dating Diyos ng liwanag ng Shenkun Temple. Nang tumira siya sa Cloud Gate Divine Realm ng Avenue Hall, kailangan niya ng mauupo sa Dao City. Si Zuantong ang tamang tao. Isa na siyang first level Heavenly Dao Rule, at sapat na para sa kanya na manatili sa Avenue Hall upang kumatawan sa Cloud Gate. Oo, aalis na ako. Ang natitirang mga tao ay pumasok muli sa portal ng kalawakan at nawala sa isang iglap. Pinahintulutan lamang silang pumunta rito upang magpakitang gilas, upang ipaalam sa mga tao sa Avenue Hall na ang kanyang Yunmen ay makapangyarihan at kwalipikado, at maaari rin itong ituring na isang deterrent. Nawala ang space portal sa harap ni Yang Yiu. Gulat na gulat pa rin ang mga kinatawan ng iba't ibang puwersa sa Avenue Hall.
Sa pagtingin sa nawala na portal ng kalawakan, nagkaroon sila ng bagong pangunawa kay Yang Yiyo. Karamihan sa mga Diyos ng makalangit na daan na lumabas ay mga demonyo, at tinawag nilang lahat si Yang Yiyo na Panginoon, hindi ang Diyos. Maipapakita lamang nito na ang lakas at paraan ni Yang Yiyo ay napakalakas. Parehong titulo ang Panginoon at ang Diyos, ngunit may pagkakaiba sa mundo. Ang una ay nagpapakita ng lakas, at ang huli ay maaaring ituring bilang isang mapagkukunan upang sumali sa Yunmen God Realm. Kaya ipinapakita nito ang kakilakilabot ni Yang Yiyo. Anong uri ng mga paraan ang kailangan upang makagawa ng isang uri ng makalangit na paraan at ang makalangit na mga tuntunin ay tinatawag siyang Panginoon. Naghalo ang pakiramdam ni Li Shu at ng iba pa. Wala ng paraan ngayon, at ang susunod na hakbang ay ang hamanin. Mayroon akong limitadong oras, Lord Li, mangyaring magsimula. Medyo naiinip na ngayon si Yang, at sa tingin niya ay hindi na kailangang makipagtalo sa mga taong ito. Dahil ito ay isang labanan ng puwersa, ito ang magiging pinakamahusay. Kung nanalo siya, lahat ng problema ay malulutas. Kung matalo siya, aalis siya sa Dao Hall at hindi na babalik. Siyempre, imposible ang pagkawala. Gaya nga ng sinabi niya kanina, lahat ng naruroon ay basura. Sa mga tuntunin ng katayuan, siya ay talagang isang kataas-taasang Diyos, katumbas ng mga pinuno ng lahat ng puwersa. Kung sabihin, ang mga taong ito ay mga kinatawan lamang ng iba't ibang puwersa. Ang pinakamataas na antas ng cultivation sa madla ay ang ika-4 na antas lamang ng Heavenly Dao Rules, at hindi marami sa kanila. Sa ibabaw, ang kanyang cultivation level ay ang ika-3 antas ng Heavenly Dao Rules, ngunit sa katunayan, ang kanyang lakas ay maaaring ituring na hindi magagapi sa ilalim ng hidaw. Dahil sa kanyang espesyal na pamamaraan at talento sa paglilinang, ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at kaluluwa ay higit na mas malakas kaysa sa mga nasa parehong antas, at bilang karagdagan, ang kanyang pangunawa sa 5 pangunahing panuntunan ay matagal ng perpekto. Matapos kunin ang Yuan Shen Divine Pearl, gumawa si Yuan Shen ng panibagong hakbang pasulong, at hindi pagmamalabos na sabihin na minamaliit niya ang buong audience. Dahil iyon ang kaso, magsimula tayo. Lahat, ay activate ang Dao Altar. Sabi ni Li Shu sa malalim na boses. Sa susunod na sandali, ikanaway niya ang kanyang kamay, at ang banal na liwanag sa paligid niya ay nagniningning. Naramdaman ni Yang Yiyo ang daloy ng kapangyarihan sa kalawakan, ngunit hindi siya nag-alala, alam na ito ay pagbabago lamang ng lugar ng labanan. Oo naman, sa susunod na sandali, lahat sila ay lumitaw sa isang malaking bilog, mga 100 metro ang lapad. Ang pakiramdam sa ilalim ng kanilang mga paa ay napakabalanse. Ito ay isang magandang lugar upang labanan. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng mga patakaran sa paligid niya ay nawala. Ang bawat isa ay naghiwa-hiwalay ng kanilang mga katawan ng Dharma at bumalik sa normal na laki ng tao. Paano lalaban? Sina Yang Yiyo at Li Shu at ang iba pang 15 tao. Random na magpapadala kami ng 10 tao, at hamanin mo sila ng paisa-isa, one-on-one sa bawat pagkakataon. Kung manalo ka ng 10 sunod-sunod na laro, mananalo ka, ngunit tandaan na kaya mo lang lumaban ng mag-isa, at hindi mo maaaring hayaan ang iba na lumaban, dahil ikaw ang master ng Yunmen Divine Realm. Kung ikaw, Yunmen Divine Realm, ay gustong bumalik sa Avenue Hall at manirahan sa Dao City, kailangan mo munang ipakita ang iyong lakas. Ang labanang ito ay buhay at kamatayan, at ang bawat pamilya ay hindi pinapayagang maghayganti. Bawal kaming umatake ng grupo-grupo ang 15, at one-on-one lang ang laban namin. Kung ang isang partido ay bumagsak sa Dao Altar, ito ang matatalo, o kung ito ay kusang umamin ng pagkatalo, ang kabilang partido ay dapat huminto at hindi maaaring humabol. Kung sino man ang lalabag sa mga patakaran, ang Dao Altar ay hahatulan ng libreng Dao, at ang katawan at kaluluwa ay mawawasak. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Walang pagtutol, siyang ay sumusunod sa mga patakaran. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabi. Hindi makatwiran ang pakikipaglaban ng isang tao sa 10 sunod-sunod na tao, ngunit ang mga patakaran ay ganito, dahil lamang sa ayaw nilang bumalik siya sa Avenue Hall, ngunit higit sa lahat, mas hindi siya naniniwala sa kasamaan. Sa harap ng ganap na lakas, pabayaan ang 1-on-10, kahit 1-on-100 round robin battle, hindi siya magdadalawang isip na lumaban. Kung ganoon, magsimula tayo. Pagkatapos magsalita ni Li Shu, may isa pang nagsabi, sino ang mauuna? Natapos magsalita si Li Shu, walang nagsalita. Walang makakaalam kay Yang Yiyo. Bilang master ng Dao Palace, may autoridad pa rin si Li Shu. Nang makitang walang tumugon, ibinuko niya ang kanyang bibig at direktang tinawag ang pangalan. Ang unang hintuan ay ang kinatawan ng sinaunang witch clan na si Wuman. Matapos tawagin ni Li Shu ang pangalan, natural na hindi makatanggi ang sinaunang witch clan na si Wuman at kailangang umakyat sa entablado. Tumalon mula sa labas patungo sa altar ng Dao, ikinapit ni Wuman ang kanyang mga kamao kay Yang Yiyo at sinabing, Lord Yang, si Wuman ay matututo mula sa iyo. Haha, fair na. Naging walang pakialam si Yang at minamaliit din siya, higit sa lahat dahil ang mga taong ito ay walang kahihiyang bumoto noon, na ikinagalit niya. Simulan, sabi ni Li Shu. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin kay Wuman, at si Wuman ay nakatingin din sa kanya.
Walang limitasyon sa oras para sa laban, at wala sa kanila ang nanguna. May kaunting pag-unawa si Yang Yiu sa Ancient Witch Clan. Nabanggit sa Jade Sleep ni Ji Chenli na ang Ancient Witch Clan ay malakas sa kanilang pisikal na katawan. Ang napakalakas na pisikal na katawan ay maaaring basagin ang kawalan. Kapag nilinang nila hanggang sa mga huling yugto, ang kanilang pisikal na katawan ay papasok sa banal na landas. Gayunpaman, speaking of the physical body competition, talagang inaabangan niya ito. Nang maabot niya ang rurok ng grabidad sa Mir Mountain, nilunok niya ang Yuanshan Divine Pearl, na nagpabago sa kanyang pisikal na katawan. Ang dugo sa kanyang katawan ay naging ginto, at ang kanyang mga buto ay nagiging mga kristal. Hindi niya alam kung anong antas ng katigasan ang naabot nito. Bukod sa anumang bagay, malaki ang tiwala niya sa kanyang pisikal na lakas. Tama lang para sa kanya na lumaban sa Ancient Witch Clan, na sikat sa pisikal na katawan nito, upang subukan ang lakas ng kanyang pisikal na katawan at makita kung anong antas ito. Kabanata 2904, ang pinakamalakas na katawan ng sinaunang bruha sa banal na kaharian. Ang lahat ay lubos na nasiyahan sa desisyon ni Li Shu na hayaang lumaban si Wuman sa unang laban. Ang sinaunang Witch Clan ay kilala sa hindi magagapi nitong laman na katawan. Nakilala ito sa kakayahang labagin ang lahat ng batas sa isang puwersa. Anumang makapangyarihang mahiwagang kapangyarihan ay tiyak na papatayin ni Wuman sa parehong antas. Nakuha ng lahat ang impormasyon na si Yang Yiu ay nasa unang antas lamang ng Heavenly Dao Rules, habang ang Ancient Witch Golden Body Skill ng Wuman ay nalinang sa ikawalong antas. Ang susunod na hakbang ay ang ikasyam na antas, na katumbas ng antas ng He Dao. Ang paglusot sa ikasyam na antas ay ang banal na landas ng katawang-katawang tao. Taong Wu. Ang lakas ni ay katumbas ng ikatlong antas ng Heavenly Dao Rules, at siya ang pinakamagaling sa parehong level. Kahit na si Yang Yiu ay may pangatlong antas ng Heavenly Dao Rules, hindi pa rin siya tugma para kay Wuman. Sinubukan ito ng maraming tao na naruroon. Kapag ginamit ng mga Diyos ang kanilang mahiwagang kapangyarihan upang labanan si Wuman ng parehong antas, sila ay masisira ni Wuman sa isang puwersa. Ang lakas ng laman ng katawan ni Wuman ay medyo nakakatakot. Ngayon may isang bagay na kawili-wiling panuurin. Si He Yuan ng 33 Heavens Palace ay nakatayo kasama si Zongsha ng Ghost Realm sa sandaling ito, bumubulong. Kakaiba ang pagbangon ni Yang Yian. Masyado pang maaga para pag-usapan ko ito ngayon. Abangan natin. Sabi ni Zongsha. Tama. Ang batang ito ang naging sanhi ng pagkawala ng 33 Heavenly Palace sa aking 33 Heavenly Palace ng 12-12 ng mga Heavenly Dao Strongmen. Marahil ay mayroon talaga siyang malakas na suporta, ngunit ang pisikal na kapangyarihan ni Wuman ay talagang hindi dapat maliitin. Tingnan natin kung paano tumugon ang batang ito. Sabi ni He Yuan. Ang iba ay nakikipag-usap din ng pribado. Sa pangkalahatan, lahat ay palaging naniniwala na ang hamon ni Yang Yian ay pagpapahiya sa sarili. Dahil ang laban na ito mismo ay isang hindi patas na panuntunan. Si Yang Yian ay isang taong nakikipag-ugnayan at humahamon sa 10 tao, nakatumbas ng isang round-robin na labanan. Dehado siya. Nakaon. Ang side nila, iisang tao sila, kaya mas may puwang sila para sa operasyon. Isa-isa. Lumaban sila kay Yang Yian. Ang mga nasa harap ay hindi kasing husay ni Yang Yian, ngunit ang mga nasa likod ay nakikita ng malinaw ang mga pamamaraan ni Yang Yian at lumalaban sa isang nakatarget na paraan. Sa ganitong paraan, dehado si Yang Yian. Ngunit iyon ang panuntunan. Sa huli, pinapahiya ng batang ito ang sarili niya. Sa altar, tumingin si Yang Yiu kay Wuman, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Hayaan ang isang sinaunang mangkukulam na Diyos na sikat sa kanyang pisikal na katawan na labanan siya sa unang pagkakataon, at isama ang kanyang isip. Para naman kay Wuman, kahit na hindi niya alam ang lakas at kakayahan ni Yang Yiu, tiwala siya sa kanyang sarili. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, isinaaktibo niya ang sinaunang witch magic. Om! Ang buong katawan ni Wuman ay puno ng mga diamante. Nakasuot siya ng balat ng hayop at kalahating baluti sa kanyang itaas na katawan. Ang kanyang nakalantad lahat ng malalakas na balikat at braso. Sa ilalim ng operasyon ng mahika, ang kanyang tansong balat ay agad na naging ginto, at ang mga sinaunang misteryosong inscription ay lumitaw sa kanyang buong katawan. Ito ang inscription na natatangi sa kanyang sinaunang Witch Clan Magic, na isang inscription na may lahat ng aspeto ng lakas, banal na kapangyarihan, depensa, pag-atake, at iba pa. Ang bawat inscription ay maaaring maging lubhang makapangyarihan. Nakapaloob ang batas. Ito ay isang tuntunin. Nalinang niya ang panuntunan ng kapangyarihan hanggang sa tuktok ng ikawalong antas at malapit ng tumuntong sa ikasyam na antas. Siya ay isa ring tao sa sinaunang Witch Clan na may malaking pag-asa na makapasok sa banal na daan sa hinaharap. Hindi hinamak ni Wuman si Yang Yiu, ngunit sineseryoso niya ito sa kanyang puso, at siya ay napaka-alerto. Sa totoo lang, walang sama ng loob ang sinaunang Witch Clan at Yang Yian. Matapos marinig ang tungkol sa mga ginawa ni Yang Yian, hinangaan pa niya si Yang Yian sa kanyang puso.
Ang batang ito na umakyat sa God Realm sa loob lamang ng higit sa 100,000 taon ay itinakda ng Emperor ng Heavenly Clan mula sa simula bilang anak ng malaking sakuna na magpapabagsak sa God Realm at ng Heavenly Clan sa hinaharap, kaya patuloy siyang nagpadala ng mga tao para tugisin siya. Bilang resulta, tumaas ang lakas ng cultivation ni Yang Yian habang tinutugis ng 33 Heavens Palace. Hindi lamang siya ay hindi pinatay ng 33 Heavens Palace, ngunit ang kanyang cultivation strength ay pumasok sa mga patakaran ng Heavenly Dao. Maging ang mga Diyos na ipinadala ng 33 Heavens Palace para tugisin siya ay pinatay niya o nawala. Sa huli, minana ni Yang Yian ang mundo ng Chen Kun Temple na iniwan ng Chen Kun God, at naging bagong henerasyon ng Supreme God ng Feishen Clan. Kinailangan lamang siya ng higit sa 100,000 taon upang pumunta mula sa isang Diyos tungo sa antas ng Heavenly Dao. Ito ay lubhang nakakatakot. Siyempre, maraming tao ang naniniwala na ang dahilan kung bakit si Yang Yian ay maaaring magkaroon ng napakabilis na bilis ng paglilinang ay dahil si Yang Yian ay ang ina po ng Chen Kun God at minana ang pamana na iniwan ng Chen Kun God. Ngunit sa pananaw ni Wu Man, ito ay maling logika, ito ay isang mababaw na kababalaghan, lahat ay nagkamali sa paghusga kay Yang Yiu. Totoo na ang kakayahan ni Yang Yiu na maglinang ng napakabilis ay hindi mapaghihiwalay sa pamana ng Chen Kun God, ngunit tiyak na hindi ito lahat. Dapat mong malaman na ang rurok ng paglilinang ng Chen Kun God sa huling panahon ay pinilit na sumanib sa Dao, nakatumbas ng ika-4 na antas ng Dao. Sa huli, ang lakas ng sapilitang pagsasama ay hanggang sa ika-5 antas ng Dao. Ang Wu Man ay isang sinaunang angkan ng Wu Shen. Alam niya na ang isang mahusay na pagiging perpekto ng Dao ay hindi makakalikha ng isang malakas na tao na mamumuno sa langit sa loob ng 100,000 taon. Kahit na minana ni Yang Yiu ang kapangyarihan ng Diyos na Chen Kun, hindi niya ito magagawa, dahil alam ng lahat na napakahirap na tumuntong sa kaharian ng langit, at mas mahirap ang humakbang sa mga tuntunin ng langit mula sa kaharian ng langit. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa pamamagitan ng pagsasanay o paggamit ng sapat na mana. Nangangailangan ito ng talagang makalangit na talento at pagsusumikap. Kaya sa pananaw ni Wu Man, ang lahat ng mayroon si Yang Yiu ngayon ay higit pa sa kanyang sariling pagsisikap at talento. Paano naging simpleng tao ang gayong tao? Wala siyang choice sa nakaraang boto. Sa harap ng kanilang sariling mga interes, ayaw ng lahat na sumugod si Yang Yiu at magbahagi ng isang piraso ng pie, kaya sumabay siya sa agos at tinutulan ng Chen Kun Temple o Yunmen God Realm na pinamumunuan ni Yang Yiu na bumalik sa Avenue Hall. Ngunit kung sa wakas ay bumalik si Yang Yiu sa Avenue Hall sa pamamagitan ng tunggalian, iyon ay isang tunay na kakayahan, at siya ay makikilala at muling isa sa alang-alang ng lahat ng partido. Sa huling pagsusuri, ang lahat ay nakasalalay pa rin sa lakas. Ganoon din si Wu Man, hinahangaan niya ang malakas. Bagamat nakiramay siya sa 1-on-10 round robin battle ni Yang Yiu, pagsubok din ito ng lakas. Siya. Inaasahan din ang pakikipaglaban sa maalamat na batang ito. Sana hindi mo ako pababayaan. Sinabi ni Wu Man kay Yang Yian pagkatapos niyang i-activate ang kanyang magic. Haha, sigurado ka, sinisigurado kong masisiyahan ka. Tumingin si Yang Yian kay Wu Man at tumawa. Nararamdaman niya na ang buong katawan ni Wu Man ay naglabas ng hininga ng isang leon na nakikipaglaban sa isang kuneho, at itinuring niya ang laban na ito bilang isang tunay na tao. Dahil dito nakaramdam siya ng kaunting pabor kay Wu Man. Kahit papaano ay seryoso si Wu Man sa kanyang laban, na isang paggalang. Nakita rin niya ang gininto ang katawan ni Wu Man na lumitaw, ang mga inscription ay damaloy, at ang buong katawan ay naglabas ng malakas na hininga ng kapangyarihan, kaya't sineseryoso niya rin ito. Laging tama na igalang ang iyong kalaban. Kapag siya ay nakikipaglaban, madalas niyang sinusunod ang paniniwala ng isang leon na nakikipaglaban sa isang kuneho, at hindi kailanman hinahayaan ang kanyang sarili na hamakin ang kanyang kalaban dahil mahina ang kanyang kalaban, at sa gayon ay tumaob sa kanal. Boss! Pinaandar din ni Yang Yian ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan. Hindi niya na-activate ang kanyang magic power, at handa siyang labanan ang pisikal na katawan ni Wu Man. Nagniningning ang buong katawan niya ng gintong liwanag. Ito rin ay ginto. Ang pagkakaiba ay ang mga inscription ay hindi makikita sa kanyang katawan, ngunit walang nakakaalam na may mga inscription sa kanyang mga buto. Bumuga ng hininga. Nagkagulo ang buong audience. Ito rin ang pisikal na katawan. Maaaring ang pisikal na katawan ng batang ito ay napakalakas din. Imposible, pagdating sa kapangyarihan ng pisikal na katawan, sino sa God Realm ang maihahambing sa sinaunang Wu Clan? Mukhang lalaban din si Yang Yiu gamit ang kanyang pisikal na katawan, hindi man lang siya gumamit ng magic power. Ang batang ito ay nanliligaw sa kamatayan sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Wu Man gamit ang kanyang pisikal na katawan, maghintay at tingnan. Ang ibang mga Diyos ay hindi maiwasang mag-usap. Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Yang Yiu at Wu Man. Kabanata 2905, hindi lamang pagdurog kundi agad ding pagpatay. Nakita ng mga Diyos na naruroon na hindi ginamit ni Yang Yiu ang kanyang magic power, ngunit nagpalabas din ng gintong liwanag, at pagkatapos ay nalaman nila na si Yang Yiu ay isang tao. Nang parehong panloob at panlabas na paglilinang. Gayunpaman, walang optimistic tungkol sa pisikal na katawan ni Yang Yiu na nakikipaglaban kay Wu Man, na isang propesyonal sa pisikal na katawan. Ang batang ito ay isang henyo, parehong panloob at panlabas na paglilinang,
at ang kanyang pisikal na lakas ay napakalakas din mula sa kanyang hininga. Sa kasamaang palad, siya ay medyo wala pa sa gulang at masyadong mayabang. Kung gagamitin niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang labanan si Wuman, maaaring makahawak siya ng ilang galaw sa mga kamay ni Wuman, ngunit kung ito ay pisikal na katawan laban sa pisikal na katawan, tinatansya ko na siya ay papatayin ni Wu sa isang suntok. Nakangiting sabi ni Zongsha mula sa Ghost World. Tama, pagsang-ayon ni Zongsha. Sa lahat ng mga taong naruroon, silang dalawa lang ang mas gustong mapatay si Yang Yio. Kahit na ito ay isang tunggalian, walang limitasyon sa buhay at kamatayan. Ang dalawang taong may sama ng loob kay Yang Yio ay umaasa na papatayin ni Wuman si Yang Yio sa isang suntok. Narinig ni Zuan Tong ang talakayan ng mga taong ito. Halos walang optimistic tungkol sa Divine Lord Yang Yian. Ngumisi siya sa kanyang puso, idiot. Maliban kay Yang Yian mismo, marahil si Zuan Tong lang ang nakakaalam kung gaano kahirap ang paraan at lakas ng Divine Lord. Inaasahan niya ito, inaabangan ang paghahampas ng Divine Lord na si Yang Yian sa mukha ng mga taong ito. Ito ay dapat na napaka-interesante sa oras na iyon. Sa oras na ito, gumalaw sina Yang Yian at Wu Man sa isang iglap. Ginamit ng dalawa ang kapangyarihan ng kanilang laman at nagpatuloy. Hey! Ha! Kamao sa kamao. Lumalaban sa malapit na labanan. Sumuntok si Wu Man, at ang hangin ay magulo sa isang antas na nakikita ng mata, at ang kamao ay nagniningning ng gininto ang liwanag. Sinuntok din ni Yang Yian, ngunit ang gininto ang liwanag ng kanyang kamao ay sinamahan ng paulit-ulit na lila. Siya! Malinaw na nadama na ang mga inscription ng buto ay dumadaloy sa kanyang katawan, at ang lahat ng kapangyarihan ay natipon sa kanyang kamao. Ang dugo ay nasusunog at kumukulo din sa oras na ito. Naramdaman niya na ang patong-patong ng kapangyarihan ay patuloy na bumubulusok mula sa kanyang katawan at natipon sa kanyang kamao. Ang mga buto ay naging ganap na transparent sa sandaling ito, at ang mga inscription ay damaloy, tulad ng mga komplikadong alon ng kuryente na patuloy na nagtatagpo sa kamao. Ang kapangyarihan ng dugo ay tulad ng agos ng maliliit na ilog, at ang bawat daluyan ng dugo ay ganito, patuloy na nagtatagpo sa kamao, at sa wakas ay nagiging kapangyarihan ng isang malaking ilog. Bitek. Siya ay sumuntok, at ang hangin ay direktang sumabog na may kaluskos na tunog. Patuloy na lumitaw ang mga bitek sa espasyo. Pero hindi pa rin tapos. Nang malapit na niyang salubungin ang kamao ni Wuman, gumalaw ang isip ni Yang Yio, at sinabi niya sa kanyang puso, ang mga patakaran ay pinag-isa, ang direksyon ng Qi, ang kapangyarihan ng lahat ng mga batas, ay sumabog para sa akin. Ang 5 pangunahing panuntunan ang perpekto, at maaari niyang pakilusan ang 5 pangunahing panuntunan sa mundo sa isang iglap, at ang asensya ng kapangyarihan ng mga panuntunan ay ang kapangyarihan ng Qi. Ang pagkakaisa ng 5 pangunahing panuntunan ay ang pinaka-orihinal na Qi sa pagitan ng langit at lupa. Si Yang Yiu mismo ay hindi alam kung gaano ito kalakas, at ito ang kanyang unang pagtatangka. Hindi siya gumagamit ng mana, ngunit nauunawaan ng kapangyarihan ng mga panuntunan ang abenida ng langit at lupa. Ito ang kanyang talento sa antas na ito. Paanong hindi niya ito magagamit para mapahusay ang lakas ng suntok? Sa madaling salita, ito ay isang tunggalian, at kung seryoso, ito ay isang paligsahan sa buhay at kamatayan. Bagamat sinadya niyang maramdaman ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan, hindi siya tanga para hayaan ang kanyang sarili na magdusa. Siya ay mas malakas na kaysa sa lahat ng naruroon, at talagang gusto niyang lumaban. Crush natin. Kanya. Kung tungkol kay Wuman sa kanyang harapan, hindi niya alam ang kanyang lakas noon. Tila kapag nagsimula siya, ang kanyang lakas ay malalantad. Mayroon siyang perpektong 5 pangunahing panuntunan at may pinakamatalim na pananaw sa anumang pagbabago sa mundo. Sa lalong madaling panahon, gumalaw ang strength aura ni Wuman, alam niya ang pagitan nila ni Wuman. Kahit na hindi niya gamitin ang kapangyarihan ng mga panuntunan, maaari pa rin niyang talunin si Wuman, ngunit hindi niya ito madudurog, dahil ang pisikal na lakas ni Wuman ay ganap na maihahambing sa ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rules sa kanyang perception. Ang isang simpleng pisikal na paghaharap ay mangangailangan ng hindi bababa sa walang mga galaw upang talunin si Wuman. Hindi nito naabot ang kanyang inaasahan. Kung gusto mong gawin ito, gawin mo ito ng maigi. Kung sasabihin mong lahat ng naruroon ay basura, dapat mong gawin ito. Kaya ginamit niya ang perpektong kapangyarihan ng mga panuntunan sa kanyang pisikal na lakas, na sapat na upang talunin si Wuman sa isang suntok. Ito ay noong hindi niya ginamit ang kanyang mana. Kung ginamit niya ang mana at ang kapangyarihan ng Dao Tree, hindi magiging problema na patayin si Wuman sa isang suntok. Siyempre, ayaw niyang patayin si Wuman, dahil ayaw na niyang magkaroon pa ng mga kaaway. Siya, hindi na makakagawa ng anumang mga kaaway, hindi bababa sa ngayon. Hanggat natalo si Wuman, makakamit niya ang kanyang layunin. Anong nangyayari? Bakit biglang tumaas ang aura ng batang iyon? Bulalas ni He Yuan ng 33 Heavens Palace. Siya ay may nakamamanghang ngiti sa kanyang mukha, naghihintay na si Yang Yiu ay mapatay ni Wuman sa isang suntok, o kahit man lang mapilayan. Ngunit nang sumuntok si Yang Yiu, ang paligid ay magulo, at ang aura na pinalabas ni Yang Yiu ay mas malakas pa kaysa kay Wuman. Bulalas niya agad. Mukhang ang lakas ng bata ay hindi mas mahina kaysa kay Wuman.
Sa palagay ko ay hindi siya kayang sugpuin ni Wuman, si Zongsha ng Ghost Realm ay naging mapanglo din. Bagamat hindi nagsasalita ang iba, naramdaman nilang lahat na tila mas malakas ang aura ni Yang Yio. Nang matapos magsalita sina He Yuan at Zongsha, sina Yang Yian at Wuman ay humarap sa isa't isa gamit ang kanilang mga kamao. Ilang segundo lang daw nangyari pero sa totoo lang, ilang segundo lang. Ang tunggalian sa pagitan ng mga master ay nangyari sa isang iglap. Boom! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw. Kasabay nito, sinamahan ito ng isang malakas na alon ng enerhiya. Sa itaas ng altar, isang nakasisilaw at malawak na gintong liwanag ang bumungad. Maging ang mga master ng Heavenly Dao Rule na ito ay hindi sinasadyang ipinikit ang kanilang mga mata sa sandaling ito ng pagsikat. Naramdaman nilang lahat ang malakas na hangin na nagmumula sa kanilang katawan. Kung hindi sila malayo sa altar, at lahat sila ay mga master ng Heavenly Dao Rule, ang energy wave lang ay sapat na para umatras sila. May tunog, tapos walang gumagalaw. Matapos ang maikling panahon ng pagkabulag, dahan-daang iminulat ng ilan ang kanilang mga mata at tumingin sa altar sa unang pagkakataon. Ang susunod na sandali. Paano ito posible? Haze. Paano naging ganito? Imposible ito. Isa-isang lumabas ang mga salitang gulat na gulat. Sa kanilang mga mata. Sa altar, si Yang Yian ay tahimik na nakatayo, ngunit, si Wuman ay kalahating nakaluhod sa gilid ng altar, nag-iiwan ng 12-dosenang metro ng mga marka ng dugo sa kanyang harapan. Ang pangunahing punto ay ang braso na sinuntok ni Wuman ay hindi pinaganya. May dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, at siya ay tumingin kay Yang Yian na may takot, na parang hindi siya makapaniwala sa nangyari. Malinaw, natalo si Wuman. At natalo siya sa isang suntok, nakatumbas ng pagkadurog ng suntok ni Yang Yian. Duguan ang buong braso at nakalantad sa mga puting buto, na mukhang kahabag-habag. Natalo ako, salamat sa Diyos sa pagpapakita ng awa. Nang ang lahat ay puno ng pagkabigla at hindi na bumalik sa kanilang katinoan, si Wuman sa altar ay nagsalita, at ang una niyang sinabi ay isang bagay na nakakabasag ng bato. Salamat sa Diyos sa pagpapakita ng awa. Ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ito? Alam ito ng lahat. Ibig sabihin, hindi lang dinurog ni Yang Yian si Wuman sa isang suntok, kundi nagpakita pa ng awa at hindi siya pinatay, ibig sabihin, may lakas si Yang Yian na patayin si Wuman sa isang suntok. Lahat ay natakot. Bigla kong naalala ang sinabi ni Yang Yio noon lahat ng naruroon ay basura. Ngayon ay tila may nakatagong kahulugan ng pangungusap na ito. Hindi kaya talaga magagapi si Yang Yio. Kabanata 2906, segundo sa langit, segundo sa lupa, segundo sa lahat. Nawala. Inamin ni Wuman ang kanyang sarili na natalo. Dinurog siya ni Yang Yio at nagpakita ng awa. Ang mga puso ng lahat ng mga Diyos sa madla ay kumikilos. Bagamat hindi si Wuman ang pinakamalakas sa kanila, tiyak na hindi siya ang pinakamahina. Maaaring durugan ni Yang Yio si Wuman sa isang suntok at nagpakita ng awa, kaya nagkaroon siya ng lakas na patayin si Wuman sa ilang segundo. Kaya gaano kalakas si Yang Yio? Walang nakakaalam sa sandaling ito. Sunod, sino? Umalangaw-ngaw ang boses ni Yang Yio sa buong venue. Matagal na walang sumagot. Wala nang nagmukhang mapanglait. Nang makitang walang sumagot, handa pa rin si Li Shu na tawagin ang pangalan para umakyat sa entablado. Ubo. Nang siya ay umubo, isang boses ang umalangaw-ngaw, gagawin ko. Nagsalita si He Yuan ng 33 Heavens Palace at tumalon papunta sa altar. Ngumisi si Yang Yio sa kanyang puso, hindi na ba makayanin? Noong una ay inakala niyang si He Yuan ay kailangang maghintay ng ilang sandali sa field, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya ito kakayanin ng ganoon kaga. Inaasahan niyang lilito si He Yuan. Pagkatapos ng lahat, si He Yuan ang kinatawan ng 33 langit na palasyo, at kailangan niyang magkaroon ng posisyon sa ilalim ng emperador. At baka isa na sa kanila si Zongsha. Kung siya ay hindi sapat, siya ang pumalit. Matapos lumitaw si He Yuan, tinitigan niya si Yang Yio na may malungkot na mukha, at dahan-daang nagsabi, ang kayabangan ng bata ay natapos na ngayon. Stupid, naiinis si Yang Yio. Bagamat ang kabilang partido ay nasa ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rules, hindi pa rin niya ito sineseryoso. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Galit na galit si He Yuan at direktang kumilos. Gumalaw ang kanyang buong katawan, ngunit isang makapal na itim na gas ang lumabas. Gayunpaman, hindi ito ang uri ng material na itim na gas, ngunit isang itim na medyo pamilyar kay Yang Yio, tulad ng isang anino pagkatapos ng paglubog ng araw. Ito ay tila mabagal, ngunit ito ay talagang napakabilis. Sa isang kisap mata, karamihan sa templo ng Daoist ay nababalot dito. Walang makikita, at ang sariling anyo ni He Yuan ay sumanib din sa kadiliman at nawala. Sa labas ng altar, matapos makita ang eksenang ito, ang ilan sa mga Diyos ay nagulat at nagsabi, hindi ko inaasahan na ang kapangyarihan ng Dark Rule ni Brother He Yuan ay bumuti ng husto. Ngayon ay magkakaroon ng magandang palabas na mapapanood. Dapat nandoon si Yang Yian. Ang natuwa. Sa kasawian ay natural na si Zongsha mula sa mundo ng mga multo. Hindi man malakas ang sinabi ng negotiator, iyon ang naisip niya sa kanyang puso.
Ang 5 pangunahing tuntunin sa mundo, buhay, kamatayan, kadiliman, liwanag, oras at espasyo, ay ang dakilang pundasyon at ugat ng Qi. Siyempre, kahit na magsanay ka sa antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao, maaaring hindi mo tunay na mauunawaan ang tunay na kahulugan ng mga panuntunan at i-evolve ang mga panuntunan sa antas ng Qi. Maraming tao na nagsasagawa ng mga panuntunan ng Heavenly Dao ang nakakaintindi lamang sa balahibo, at nakikipaglaban pa rin sa mana bilang pangunahing puwersa. Tanging ang mga tunay na nakakaunawa sa tunay na kahulugan ng mga panuntunan ang makakapagpabago sa kapangyarihan ng mga panuntunan sa pinaka-orihinal na Qi. Sa ganitong paraan, maaari mong makabisado ang tunay na kapangyarihan ng Heavenly Dao. Ang bawat Diyos sa antas ng Heavenly Dao Rule ay may pangunahing kapangyarihan ng panuntunan na siya ay mahusay, o upang maunawaan, at ang iba ay pantulong. Mahusay si He Yuan sa madilim na mga panuntunan at naiintindihan niya ang mga ito sa unang antas. At least naramdaman niya ang level of rule transformation. Kaya't kapag ang madilim na mga tuntunin ay nasa lugar, ang walang katapusang kadiliman ay bababa. Kapag nilamon ng madilim na kapangyarihan ang lahat, ibig sabihin ay magwawakas na ang lahat. Tumayo si Yang Yiu sa pwesto, at nilamon ng dark rule power na ginawa ni He Yuan kanina at nawala. Ang buong altar ay nilamon at natakpan ng kapangyarihan ng He Yuan, at mukhang madilim at walang katapusan. Haha, tapos na si Yang Yiu, hindi napigilan ni Zongsha na magsalita. Iniisip din ng iba, baka matatapos na talaga si Yang Yiu this time. Malinaw na handa ng husto si He Yuan nang gumawa siya ng hakbang, at isa rin siyang pang-apat na antas na cultivator ng Heavenly Dao Rules. Siya rin ang nag-iisang tao sa palasyo ng Dao na nagsagawa ng mga maiitim na tuntunin at nakamit ang isang bagay. Ang ganoong tao ay magkakaroon ng kapangyarihang lumaban kahit na laban sa ordinaryong ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules, at maaari pang ang talunin sila sa mga antas. Dinurog lang ni Yang Yian si Wuman sa isang suntok, pero hindi ibig sabihin na kaya niyang durugan si He Yuan. Pagkatapos ng lahat, magkaiba ang pagsasanay ni Wuman at He Yuan. Si Wuman ay malakas sa kanyang pisikal na katawan, habang si Yang Yian ay mas malakas din sa kanyang pisikal na katawan, habang si He Yuan ay ang kapangyarihan ng mga panuntunan, at ito ay ang madilim na mga panuntunan, at pareho nilang naintindihan ang antas ng pagbabago. Alam na alam kung ano ang magiging kahihinatnan kapag nilamon ng kadiliman. Hindi lumaban si Yang Yian, o dapat sabihin na wala siyang panahon para lumaban, at agad na binalot ng madilim na kapangyarihan ni He Yuan. Hindi nakakagulat na ikinatuwa ni Zongsha ang kasawian. Gayunpaman, sa 15 pangunahing puwersa sa field, tanging si Wuman, na katatapos lang talunin, ang may kalmadong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay lubhang komplikado. Siya ay isang exception, iniisip ang tungkol sa kakilakilabot ni Yang Yian, at siya ay natatakot na si He Yuan ay hindi madaling magtagumpay. Siyempre, nag-aalala rin si Zuan tungkol kay Yang Yian, ngunit mas may tiwala siya kay Yang Yian, dahil pagkatapos niyang makilala si Yang Yian, gumawa siya ng napakaraming milagro, at hindi naniniwala si Zuan tungkol na madaling matatalo ang kanyang Diyos. Boom boom boom, Pagkatapos ay sunod-sunod na dagandong at hiyawan ang narinig mula sa dilim. Dahil sa mga dagandong, walang nakakarinig ng malinaw kung sino ang sumigaw. Wala pang 10 paghinga, tumigil ang tunog. Pagkatapos ay unti-unting hamupa ang dilim. Ang altar ay unti-unting umusbong mula sa kadiliman. Ngunit sa sumunod na sandali, nagulat ang lahat sa field. Bakit? Dahil pagkatapos na muling lumitaw ang buong altar, tanging si Yang Yiu, na mukhang kalmado at kalmado, ay nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay na may masamang ngiti sa kanyang mukha, ngunit nawala ang kinatawan ng 33 Heavens Palace, He Yuan. Nasaan sina Yang Yiu at He Yuan? Hindi napigilan ni Zongsha ang sumigaw. Sorry, sumisingaw siya, mahinahong sabi ni Yang. Natakot ang buong audience. Ang mga casual na salita ng evaporated ay nagpang-inig sa lahat. Iyon ang ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rule, at ito ay isang pag-iral na maaaring magbago ng Qi sa pamamagitan ng pagsasanay sa Dark Rule. Sumanggalang ng ganito. Ang lahat ay medyo hindi kumbinsido, at nagmadaling hanapin ang pag-iral ni He Yuan. Ngunit nawala na nga pala ang hininga ni He Yuan. Nangangahulugan ito na ang pagsingaw na binanggit ni Yang Yiu ay nangangahulugan ng pagpatay kay He Yuan. Pinagpawisan ang lahat nang mag-react sila. Nakita ng lahat na si He Yuan ang nagkusa at gumamit ng kapangyarihan ng kadiliman kay Yang Yiu, ngunit si Yang Yiu ay buo, habang si He Yuan ay ganap na nawala, o pinatay ni Yang Yiu. Ang punto ay walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa dilim ngayon. Paano pinatay ni Yang Yiu si He Yuan? Wala pang 10 paghinga, at natapos na ang lahat. Ano ang ipinapakita nito? Ipinapakita nito na hindi lang crush ni Yang Yiu si Wuman, kundi papatayin din si He Yuan sa ilang segundo. Ano ang lakas ng batang ito? Anong ibig sabihin meron siya? Paano niya napatay si He Yuan? Direkta siyang nag-evaporate, walang iniwang patak ng dugo o alikabok. Ano ang ibig sabihin at mahiwagang kapangyarihan ay masyadong nakakatakot. Ang hindi alam ang dahilan kung bakit natatakot ang mga tao. Nabalot ng nakamamatay na katahimikan ng buong audience. Ngunit ang boses niyang namingiti ay muling tumunog, sino pa? Sino pa ang lumalapit upang lumaban?
Umalangaw-ngaw sa buong madla ang hubad na paghamak. Isa lang itong mukha na may momentum na kayang talunin ang langit, lupa, at lahat. Pero walang nagsalita ngayon. Bagamat gusto nilang talunin si Yang Yian dahil sa kanyang pagmamataas, alam din nila na maaaring agad silang patayin ng batang ito. Kung kaya niyang patayin ang pang-apat na antas ng Heavenly Dao Rules kaagad, sino ang maglalakas loob na lumaban? Maliban kung sila ay baliw. Kabanata 2974 na tao lahat ay nagyuko ng kanilang ulo. Sa oras na ito, walang kahit isang Heavenly Dao Rule Level 5 na mandirigma sa buong Dao Hall. Sino ang gustong makipag-away kay Yang Yiyo? Sinabi noon na ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Ngayon ay malinaw na nakikita ng lahat na ang lakas ni Yang Yiyo ay hindi maarok. Talagang hindi siya ang Heavenly Dao Rule Level 1 warrior na kilala ng lahat. Kahit na ang kanyang mga pamamaraan ay hindi pangkaraniwan. Walang naruroon ang kanyang kalaban. Sa oras na ito, naalala ng lahat na ang daan ni Yang Yiyo sa pagbangon ay isang hakbang-hakbang na pagpatay sa kanyang lakas. Nabalitaan na ang tatlong dakilang Vajra ng 33 Heavenly Palaces at ang Heavenly Saint Temple ay pumunta upang patayin si Yang Yiyo ngunit walang balita. Kung iisipin ngayon, pawis na pawis ang lahat ng mga Diyos na naruroon. Sa mga tuntunin ng katayuan at pagkakakilanlan, si Yang Yiyo ay nasa parehong antas ng mga master sa likod nila. Sa madaling salita, sila ay mga kinatawan lamang ng Dao City sa kani-kanilang puwersa. Talagang minaliit nila si Yang Yiyo. Hindi matutuloy ang laban na ito. Sino pa ba walang sumagot? Nginitian ni Yang Yian si Li Shu at sinabing, panahon na para sa ikatlong laban, Lord Lei, ngunit hindi ko alam kung maaari akong magkusa na pumili ng taong hamanin. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Yang Yian ay nahulog kay Zongsha, ang kinatawan ng Ghost Realm. Dahil napunit na niya ang kanyang mukha sa Ghost Realm at naging masungit, lalabanan na lang niya ito at papatayin. Sa sandaling sinabi niya ito, umawang ang bibig ni Li Shu. Awkward niyang sinabi, hindi talaga sinasabi ng rules na may ganyang rule. Okay, hahamunin ko si Zongsha, ang kinatawan ng Ghost Realm. Malakas na sabi ni Yang. Ang gayong pangungusap ay nagpang-inig sa buong katawan ni Zongsha. Bagamat dalawang laban lang ang nalabanan ni Yang Yian, naipakita na niya ang kanyang malakas na lakas. Kung haharapin niya si Yang Yian, wala siyang tiwala. Ang unang laban ni Yang Yian kay Wuman ay bukas, ngunit ipinakita niya ang kakayahang patayin si Wuman sa ilang segundo. Gayunpaman, ang pangalawang pakikipaglaban kay He Yuan ay direktang ginawang sumangaw at nawala si He Yuan, at walang nakakita kung paano niya ito ginawa. Anong paraan ang ginamit niya para patayin si He Yuan? Sa kasong ito, paano niya siya lalabanan? Si Zongsha ay walang tiwala, at alam niya sa kanyang puso na papatayin siya ni Yang Yiyo sa Daoist altar. Kung tutuusin, bagaman ito ay isang tunggalian, mayroong isang tuntunin na ang buhay at kamatayan ay hindi mahalaga. Kung tungkol sa tuntunin na ang isang partido ay hindi maaaring ituloy kung siya ay umami ng pagkatalo, maaaring hindi ito kailangan para kay Yang Yiyo. Maaaring hindi niya bigyan ang sarili ng pagkakataong umami ng pagkatalo, at papatayin siya sa unang pagkakataon. Sa pag-iisip nito, namutla ang mukha ni Zongsha at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ngayong hinamon siya ni Yang Yiyo ng direkta sa harap ng napakaraming tao, kung hindi niya tatanggapin ang hamon, mawawala ang lahat ng kanyang reputasyon. Maging ang mukha ng Ghost World na kanyang kinakatawan ay babagsak sa buong Dao Cheng. Pagdating ng panahon, sisisihin siya ng master ng Ghost World, at hindi niya ito kayang bayaran. Pero, hayaan siyang tanggapin ang hamon. Ito ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Mahirap sumulong o umatras. Sa katunayan, sa sandaling ito, hindi lamang si Zongsha, kundi ang lahat ay nag-aalala rin na biglang titango si Yang Yiyo at hamanin sila. Mayroong 15 tao sa Avenue Hall. Ang panuntunan ay kung hahamunin mo ang 10 tao, 5 sa kanila ay hindi kailangang lumaban. Ngunit ginagamit ni Yang Yiyo ang paraan ng pagtawag sa mga pangalan, na iba. Sino ang nakakaalam kung sino ang susunod niyang tatawagan? Walang nakakaalam kung sino ang tatawagan niya. Kaya sa oras na ito, lahat ay tumingin sa Hallmaster Li Shu. Ikaw ang Hallmaster, kailangan mong lumabas at magsabi ng isang bagay sa oras na ito. Ngayon ang sitwasyon ay napakalinaw. Walang sino mang naruroon ang may kumpiyansa na labanan si Yang Yiyo. Bilang Hallmaster, kailangan mong humanap ng paraan para mapangalagaan ang kaligtasan at mukha ng lahat. Ang pinakadirektang paraan ay ang direktang ipahayag na nakuha ni Yang Yiyo ang kwalifikasyon, upang maiwasan ang panganib na mapatay ni Yang Yiyo. Hindi nila maiwasang magsimulang magpadala ng mensahe kay Li Shu. Pagkatapos ay nagsalita si Li Shu, na may labis na kahihiyan, ang mga katotohanan ay nagpapatunay na si Yang Shenzhen ay may malalim na paglilinang. Ang Yunmen Divine Realm na kanyang kinakatawan ay may sapat na lakas at kwalifikasyon upang makabalik sa Avenue Hall. Sa tingin ko ay dapat na nating kalimutan ang susunod na tunggalian. Lahat tayo ay magtutulungan sa Avenue Hall sa hinaharap, kaya hindi natin dapat saktan ang harmonya. Nang sabihin niya ito, naramdaman ni Li Shu na nag-init ang kanyang mukha at napahiya. Walang sumuporta kay Yang Yiyo sa nakaraang boto. Sarcastic pa ang mga ito at masama ang tingin sa kanya.
Ngayong ipinakita na niya ang kanyang makapangyarihang lakas at paraan, lahat sila ay aaminin ang pagkatalo. Kung alam kong mangyayari ito, hindi ko sana ginawa ito noong una. Masakit talaga itong sampal sa mukha. Sinumpa niya ang iba sa kanyang puso, na nagsasabi, paano mo ako masisisi sa panahong ito? Paano ko iligtas ang aking mukha? Umaasa na lang ngayon si Li Shu na mabibigyan siya ni Yang Yiyo ng paraan. Mahirap talaga para sa kanya, ang halal na pinuno ng Avenue Hall. Haha, huwag, Palace Master Li. Ang Avenue Hall ay may sariling mga patakaran. Mangyaring huwag itong sirain para sa akin. Sundin natin ang mga patakaran. Ayokong bigyan ng pagkakataon ng mga tao na sabihin sa hinaharap na ako ay pinakawalan ng mga dakilang Diyos sa Avenue Hall. Kinaikit niyang ang kanyang mga mata, huminto at nagpatuloy na may masamang ngiti, halika, magsimula na tayo. Ito lang ang unang dalawang tunggalian. Kung wala kang pagtutol sa pangatlo, simulan mo kay Zongsha. May 6 pang duel na darating. Bilasan mo, huwag mong sayangin ang oras ko, bilasan mo. Sinabi ito niyang nang may panunuya, at nagmumura siya sa kanyang puso. Ang mga matandang bastos na ito, gusto nilang aminin ang pagkatalo ngayon, ngunit hindi, ngayon ay tuturuan kita ng isang malalim na aral at ipapaalam sa iyo na ako, si Yang, ay hindi isang taong dapat pagtripan. Hindi man lang niya sineseryoso si Li Shu, ang Palace Master. Ito. Ang mga tuntunin ni Lord Yang ay itinakda sa bato. Mababago ang mga ito. Hayaan mo lang si Lord Yang na pumasok sa Dao Palace. Naniniwala akong walang tot-utol, tama ba, lahat? Si Li Shu ay napahiya at labis na nagalit. Hindi niya inaasahan na hindi siya bibigyan ni Yang Yiyo ng anumang mukha. Pero wala talaga siyang magawa kay Yang Yiyo. Hindi kaya natakot si Zongsha at ang iba pa sa hamon ni Yang Yiyo, ngunit hindi siya natakot. Nasa ika-4 na antas din siya ng Heavenly Dao Rules, at hindi pa umabot sa ika-5 antas ng Heavenly Dao Rules. Kung tungkol sa aura na kalalabas lang ni Yang Yiyo, hindi niya alam kung naramdaman ba ito ng iba o hindi, ngunit siya, si Li Shu, ay nadama na si Yang Yiyo ay isang taong ganap na nakumpleto ang lahat ng 5 pangunahing panuntunan. Ano ang impyerno ay doon upang labanan sa nag-aaway. Kay Yang Yiyo ay nililigawan lang si kamatayan. So, inamin ni Palace Master Li ang pagkatalo, tama ba? Sumunod naman si Yang Yiyo at lihim na nagtanong ng nakangiti. Natigilan si Li Shu at gustong sampain. Hindi mo ako hinamon, kaya bakit ako aaminin ng pagkatalo? Ngunit sa pagtingin sa singkit na mga mata ni Yang Yiyo, tumanggo lang siya at sinabing, aaminin ko. Okay, ikaw naman. Sinulyapan ni Yang Yiyo ang iba. Ako. Inaamin ko rin, si Zongsha ay napahawak sa mga mata ni Yang Yiyo at direktang ibinaba ang kanyang ulo. Wala siyang choice kundi aminin ang kanyang pagkatalo. Damang-dama niya sa mga mata ni Yang Yiyo ang pagpatay na layunin. Kung hindi niya aaminin ang kanyang pagkatalo, pakiramdam niya ay susugod ang batang ito para patayin siya. Sumasang-ayon ang aking pamilyang Ji na tapos na ang tunggalian, nanalo si Yang Shenzhen, at ang Yunmen Divine Realm na kanyang kinakatawan ay papasok sa Dadao Hall at papasok sa Daocheng. Natakot din si Ji Yuansheng, ngunit palihim niyang sinabi ito at gusto. Gustong iligtas ang mukha. Sang-ayon din ako. Sumasang-ayon ako. Ako. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsang-ayon. 14 na tao, hindi hihigit, hindi bababa, bawat isa sa kanila, lahat ay umamin na si Yang Yiyo ang nanalo, tapos na ang tunggalian, at sumang-ayon na ang iyong Yunmen Divine Realm ay makapasok sa Dadao Hall at makapasok sa Daocheng. Anyway, walang gustong makipag-away kay Yang. Lahat ay hindi tanga at ayaw mamatay. Sa oras na ito, tumawa ng malakas si Yang, hahaha. Ang kanyang tawa ay parang isang malakas na sampal sa mukha, sampal sa lahat. Kabaligtaran ito sa kanilang kay-abangan noon. 14 na tao ang lahat ay yumuko. May orihinal na 15 tao na kumakatawan sa 15 pamilya. Si He Yuan ng 33 Heavens Palace ay pinatay niya, at ngayon ay mayroon na lamang 14 na tao.
Tumawa si Yang Yiyo at tumingin sa 14 na kinatawan ng mga Diyos sa paligid niya, ngunit maluwag niyang sinabi, mukhang alam ko ang isang panuntunan. Ang hamon ay nangangailangan ng 10 tao, ngunit ngayon ang 14 sa inyo ay itinuturing na umamin ng pagkatalo, na katumbas ng pagkatalo sa akin. Sa ganitong paraan, ayon sa mga patakaran ng Avenue Palace, pagkatapos ng aking Yunmen Divine Realm na kaharian, ang kinatawan ng aking Yunmen Divine Yunmen ay lumipat sa kalooban ng Realm Avenue, ang kinatawan ng Realm Avenue ng kalooban ng Realm ng Avenida. Palasyo, tama ba? Nang sabihin ito ni Yang Yiyo, ang mukha ni Li Shu ay sobrang pangit at naging asul na bakal, ngunit alam niyang tama ang sinabi ni Yang Yiyo, mayroon talagang ganoong panuntunan. Kabanata 2908 Sino ang nang-ahas na magkaroon ng opinyon? Totoo ang sinabi ni Yang Yiyo. Ayon sa mga alituntunin, kung matatalo mo ang lahat ng umiiral na miyembro ng Avenue Hall, ikaw ang magiging bagong henerasyon ng Avenue Hall Master. Masyadong sikat ang batang ito, di ba? Hinayaan kitang pumasok sa Avenue Hall ng direkta, ngunit hindi ka pa rin nasisiyahan, at gusto mo ang posisyon ng Avenue Hall Master. Sa tingin mo ba madaling i-bully ang Julie clan ko? Galit na galit si Li Shu. Sa pagtingin sa singkit na mga mata ni Yang Yiyo, gusto niyang sumugod sa altar at sampilan si Yang Yiyo hanggang sa mamatay. Maglakas loob ka ba? Huwag maglakas loob. Maaaring direktang sumunga ni Yang ang Heiyuan, at walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng ginamit niya. Siya, si Li Shu, ay isa ring pang-4 na antas na cultivator ng Heavenly Dao tulad ni Heiyuan. Kaya ba niyang labanan si Yang Yiyo? Walang kasiguraduhan. Ngunit ngayon gusto ni Yang Yiyo ang posisyon ng Avenue Hall Master. Bagamat ang posisyong ito ay inirerekomenda ng 15 puwersa at tila walang tunay na kapangyarihan, alam ni Li Shu, na nakaupo sa posisyong ito sa loob ng mahabang panahon, na ang posisyong ito ay maaaring magbigay ng maraming kaganhawahan. Halimbawa, ang superioridad sa harap ng mga pangunahing puwersa, lahat sila ay may mataas na katayuan na hindi nakikita, hindi bababa sa mga mata ng iba pang maliliit na puwersa sa God Realm sa labas ng major forces, ang Julie Tribe ay ang una sa God Realm. At sa tuwing mag-explore sila sa mga sekreto at mapanganib na lugar ng God Realm at namamahagi pa ng mga kayamanan, sila ang may priority. Napakahalaga ng posisyong ito sa tribo ng Julie. Hayaan mo na siyang sumuko, hindi ba talaga naghihiwa ito ng karne sa kanya? Pero kung hindi niya binitawan, malakas ang sitwasyon. Nang makitang papatayin na niyang ang isang tao kung hindi siya sumasang-ayon sa kanya, si Li Shu ay natakot sa kanyang puso. Besides, meron talagang ganyang rule. Ang kinatawan na tumalo sa lahat ng puwersa ay ang bagong henerasyon ng Master ng Avenue Hall. Hindi ito mapabulaanan ni Li Shu. Sa pagharap sa pagiging agresibo ni Yang Yiyo, tumingin si Li Shu sa ibang tao, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang mga kapwa-daos na ito na karaniwang pala kaibigan ay tumalikod, na parang hindi nila nakita ang kanyang mga mata na humihingi ng tulong. Sa pagkakataong ito, ang puso ni Li Shu ay kalahating lamig, at naunawaan niya na ang lahat ng mga kinatawan ng kanyang puwersa ay gusto siyang bumaba sa pwesto. Sa oras na ito, natural na natuklasan ni Yang Yiyo ang kawili-wiling eksenang ito. Bigla siyang tuwang-tuwa. Parang may paraan. Sa una, sadyang ginagawa niyang mahirap ang mga bagay para kay Li Shu. Hindi niya talaga gustong maging Palace Master. Hindi niya ito kailangan. Ngunit ngayon na nakita niya si Li Shu na humihingi ng tulong sa iba, ang mga saloobin ng iba ay napakabanayad. Mukhang matagal na silang hindi nasisiyahan kay Li Shu, ang Palace Master. Hindi ba ibig sabihin nito ay may chance na talaga siya? Sa pag-iisip nito, tumawa si Yang Yiyo, tumingin sa iba, at mahinahong sinabi, sa tingin ba ninyo, ako, si Yunmen Shenjing, ay magiging bagong henerasyon na Palace Master ng Avenue Palace alinsunod sa mga patakaran? Mayroon ba kayong anumang pagtutol? Kailan? Narinig ito ng lahat, pagbabanta ni Yang. Ang mga patakaran ay natural na naaayon sa mga patakaran. Tungkol naman sa mga opinyon. Pinagbabantaan mo kami, sino ang nang-ahas na magkaroon ng anumang opinyon? Hindi pa banggitin na si Yang Yiyo ay nagpakita ng napakalakas na paglilinang ngayon, at may kapangyarihan siyang durugan ang lahat ng naruroon. Para sa kanilang sariling kaligtasan, lahat ay hindi nang-ahas na magkaroon ng anumang mga opinyon. Bukod dito, ang tribong Julie ay nasa posisyon ng Palace Master ng Avenue Palace ng napakatagal, at oras na para baguhin ang isang tao. Sa lahat ng mga taon na ito, sa tuwing magkakasamang nakipagsapalaran ng lahat, ang tribo ng Julie ay may prioridad. Ayos lang iyon, ngunit ito ay nagiging sobra na, at ito ay halos tulad ng pag-abuso sa kapangyarihan para sa personal na pakinabang. Hindi na ito naging patas. Kaya mas mabuting samantalahin ang hitsura ni Yang Yiyo upang palitan si Li Shu. Ito ay para sa interes ng lahat. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay may nagpahayag ng kanyang opinyon. Ang kinatawan ng tribong Chiyo ang nagsabi, ang aking tribong Chiyo ay walang pagtutol. Ang pag-uugali ni Lord Yang ngayon ay ganap na naaayon sa mga alituntunin ng palasyo ng Dao. Si Yunmen Shenjing ay dapat ang bagong Palace Master. Ang aking Ancient Wu Tribe ay walang pagtutol at sumasang-ayon. Ang 5 pangunahing pamilya ng aking Tian Clan, sina Jinmo, Shuito, at Wu, ay walang pagtutol. Walang tutol ang pamilya Kuji. Sa huli, lahat ay sumang-ayon.
Siyempre, nawawala ang kinatawan ng 33 Heavens Palace, ngunit hindi ito malaking bagay. Sa huli, ang mga mata ng lahat ay nahulog sa mukha ni Li Shu, naghihintay sa sagot ni Li Shu. Nakinig si Li Shu sa mga sagot ng bawat kinatawan, at ang kanyang puso ay naging nanlamig at nanlamig. Alam niyang tapos na ang sitwasyon, at ang posisyon ng kanyang Tribong Julie bilang Palace Master ay hindi na mananatili ngayon. Halatang hindi pa rin nasisiyahan sa kanya ang mga taong ito. Ang hitsura ni Yang Yiyu ngayon ay isang pagkakataon lamang. Ngayong taon, hindi nagpakita si Yang Yiyu. Marahil isang araw sa hinaharap, muli silang maghahalal ng bagong Hall Master. Hahaha, okay, magaling kayong lahat. Ngumisi si Li Shu, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa mukha ni Yang Yiyu at sinabing, okay, iginagalang ko ang mga patakaran ng Dao Hall at iginagalang ang iyong pinili. Sana hindi mo ito pagsisihan. Habang nagsasalita siya, isang banal na liwanag ang kumislap sa kamay ni Li Shu, at lumitaw ang isang banal na tableta. Ito ay isang banal na tableta na sumisimbolo sa pinakamataas na katayuan ng Dao Cheng Dao Hall. Ito ay isang token na ginawa ng unang henerasyon ng mga miyembro ng Dao Hall. Ang paghawak ng token na ito ay katumbas ng pagiging master ng Dao Hall, pag-uutos sa Dao Hall na pamunuan ng Dao Cheng, at pag-uutos sa mga miyembro ng Dao Hall na tuklasin ang mga lihim na kaharian ng God Realm sa bawat oras. Isang kasinungalingan ang sabihing walang kapangyarihan at kaganhawahan. Ngumisi si Yang Yian at kinuha ang banal na tableta, pagkatapos ay tumingin kay Zuantong, inihagis ang banal na tableta kay Zuantong at sinabing, Zuantong, mula ngayon, bilang kinatawan ng ating Yunmen Divine Realm sa Dao Cheng Avenue Hall, hahawakan mo ang banal na tableta ng Avenue Hall upang gampanan ang mga tungkulin ng Hall Master. Dapat maging makatarungan at makatarungan ang iyong pakikitungo sa ating Yunmen, hindi mahalaga at maging makatarungan ang iyong mga yon. Pantay at hindi nagpapakita ng paboritismo ang Avenue Hall ay isang makatarungang organisasyon na itinatag ng 15 puwersa sa banal na kaharian, hindi ang kapangyarihan ng isang pamilya. Tuwang-tuwa si Zuantong. Kinuha niya ang banal na tableta at may labis na pagkasabik sa kanyang mukha. Pagkatapos ng isang panahon, Shenkun Temple, hindi, ngayon ito ay Yunmen Divine Realm. Matapos ang pagkamatay ni Shenkun Divine Lord, sa wakas ay bumalik siya sa Avenue Hall at umakyat sa langit sa isang hakbang, naging master ng Avenue Hall. Siya ay isang matandang lalaki na sumunod kay Shenkun Divine Lord, kaya natural na alam niya ang ilan sa mga benepisyo ng Avenue Hall. Paanong hindi siya ma-excite? Ang banal na Panginoon ay kataas-taasan, at tiyak na tutuperin ko ang aking mga tungkulin at tutuperin ang aking mga tungkulin bilang master. Hindi ko sisiraan ang aking Yunmen Divine Realm at magiging patas at makatarungan. Simbolikong ipinahayag ni Zuantong ang kanyang damdamin tungkol sa panunungkulan. Nadama niya na ang Yunmen Divine Realm ay tiyak na magiging maluwalhati muli sa mga kamay ng bagong Divine Lord Yang Yiyu, at malalampasan pa ang panahon ng Shenkun Divine Lord. Binabati kita sa Yunmen Divine Realm, nakilala ko si Master Xuantong. Sa sandaling ito, kahit na ayaw nila, ang tubig ay naibuhos na. Ang mga kinatawan ng mga puwersang naruroon ay nagsimulang kilalanin ang Yunmen Divine Realm at nakilala si Xuantong, ang bagong master ng Avenue Hall. Kahit na ang paglilinang ni Zuantong ay hindi kasing husay ng iba pang mga master, siya ay nasa antas din ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Sa paligid ni Yang Yiyu, hindi ito problema. Ang pangunahing punto ay kinakatawan lamang ni Zuantong ang Cloud Gate Divine Realm. Agad namang inamin ito ng lahat dahil malakas ang sitwasyon at lahat sila ay sumalungat kay Li Shu na magpatuloy sa pagsisilbing Hall Master. Bilang karagdagan, ang mga salita ni Yang Yiyu tungkol sa pagiging patas at katarungan ay nanalo sa kanilang mga puso. Ano pa ba ang magagawa nila kung hindi sila umamin? Kabanata 2900, hinahangad ni Ji Chenli na magkita. Ang layunin na hayaan ang Yunmen Divine Realm na bumalik sa Dao Palace at manirahan sa Dao Cheng ay nakamit, at maayos na pumalit si Xuantong. Itinuring na natapos ang misyon ni Yang Yiyu, at handa na siyang umalis. Hayaan si Xuantong na gawin ang susunod na bagay. Naniniwala akong magagawa niya ito ng maayos. Nang akayin siya ni Yang Yiyu, binigyan niya ng isang salita si Xuantong, hayaan mo na at gawin ito. Hayaang manirahan muli ang Yunmen Divine Realm sa Dao Cheng, at magtatag ng Yunmen Divine Realm branch. Kung sino man ang maglalakas loob na gawing mahirap ang mga bagay, lahat ng tao sa itaas ng Tiandao Realm sa Yunmen ay nasa iyo. Bilang karagdagan, ang pagtatatag ng isang sangay ay talagang isang kumpanya ng kalakalan. Binigyan ni Yang Yiyu si Xuantong ng mungkahi na maaaring dumating si Liu Ziki upang pangasiwaan ang sangay. Isa siyang business person. Nagkataon na si Liu Ziki ay nasa Yunmen Divine Realm, at siya at ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan ay parehong nagsasanay, at hindi lumabas para maglakbay. Ito ay lubhang hindi komportable para sa kanya upang maging idol. Pinansin ito ng mabuti ni Xuantong at nangakong gagawing maluwalhati ang Yunmen Divine Realm. Naniniwala si Yang Yiyan na hindi ito problema. To put it bluntly, kailangan mo pang magkaroon ng lakas. Ang kasalukuyang Yunmen Divine Realm ay talagang hindi mahina. Si Old One at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay parehong nabubuhay sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Kung kinakailangan, maaari silang kumilos anumang oras.
Bagamat walang malalakas na tao sa antas ng Hidaw, hindi ito kailangan ng Dao Cheng. Kakaunti pa rin ang malalakas na tao sa antas ng Hidaw sa Divine Realm, at lahat sila ay matandang halimaw na hindi madaling ipanganak. Para sa kanila, ang epekto sa Holy Dao ay ang kanilang panghabang buhay na hangarin, at ang iba pang mga laban ay hindi gaanong interesante. Kaya sa kasalukuyang kapangyarihan at lakas ng Yunmen Divine Realm, hanggat hindi ito nagsasangkot ng malalakas na tao sa antas ng Hidaw, lahat ay malulutas. Matapos itong ipaliwanag, umalis si Yang Yian sa Avenue Hall. Kinakalkula ang oras, lumipas ang isang araw. Kailangan din niyang pumunta sa Ji Family Branch para hanapin si Ji Yuanling para magtanong tungkol sa balita ng Little Sister. Para sa kanya, ito ang tunay na negosyo. Ang paglalakbay sa Avenue Hall ay para lamang makahanap ng ilang benepisyo para sa Yunmen Divine Realm. Bagaman high profile ang usapin, sa palagay niya ay oras na para sa Yunmen Divine Realm na lumitaw sa paningin ng mga pangunahing puwersa sa Divine Realm. Ang sama ng loob sa 33 Heavens Hall ay katumbas ng pagsasabing nanalo siya sa unang kalahati. Para sa ikalawang kalahati, ito ay isang labanan sa antas ng Hidaw. Ang antas ng labanan na ito ay hindi madaling simulan sa ngayon. Hindi pa oras. Naniniwala siya na hindi siya madaling guguluhin ng Emperor sa ngayon, dahil ang trump card ng 33 Heavens Palace ay umabot na sa antas ng Hidaw. Ang tatlong Dharma Masters ng 33 Heavens Palace at ang Holy Heaven Palace ay hindi madaling lalabas maliban kung siya ay gumawa ng inisyatiba upang salakayin ang 33 Heavens Palace. At ang Emperor ay hindi lalabas kapag siya ay umaatake sa huling antas ng Hidaw. Ang pagpapadala sa Heaven Clan sa ibaba ng Hidaw upang harapin siya ay katumbas ng pagpapadala ng kanyang sarili sa kamatayan. Kaya't ang 33 Heavens Palace ay isinara sa loob ng maikling panahon. Sa oras na ito, ang Yunmen Divine Realm ay may lakas na lumitaw sa buong God Realm, at ito ay isang magandang pagkakataon para kay Dao Cheng na lumipat muli sa Avenue Hall. Ipaalam sa mga pangunahing puwersa sa God Realm ang kapangyarihan at lakas ng Yunmen Divine Realm, na naging proteksyon din para sa mga disipulo ng Yunmen. Hindi bababa sa ang mga disipulo ng Yunmen Divine Realm ay hindi madaling maharas kapag sila ay lumabas para maglakbay, at ang mga gustong pukawin ng mga disipulo ng Yunmen Divine Realm ay kailangang timbangin ito. Si Yang Yiyo ng Dao Cheng ay lubos na nasisiyahan sa paglalakbay na ito. Ito ay isang kaaya-ayang sorpresa upang makuha ang posisyon ng Lord of the Avenue Hall. Siyempre, ipinakita rin niya ang kanyang lakas at sinabi sa 15 nangungunang puwersa sa God Realm na ako, si Yang Yian, ay hindi madaling guluhin. Ang dalawang duels, isang maliwanag at isang madilim, parehong nakamit ang ninanais na epekto. Lalo na ang huli, ang pagpatay kay He Yuan, ang tunay na pumipigil. Hanggang ngayon, walang nakakaalam sa Avenue Hall kung paano niya pinatay si He Yuan, at ito na ang pagtatapos. Iniisip ang oras na ginamit ni He Yuan ang kapangyarihan ng kadiliman sa kanya, hindi mapigilan ni Yang Yian na matawa. Sa oras na iyon, ito ay itinuturing na isang panlilinlang na nagpapahintulot sa madilim na kapangyarihan ni He Yuan na tanggayan siya, at pagkatapos ay sa walang katapusang kadiliman, na-activate niya ang simbolo ng madilim na panuntunan. Ang bagay na ito ay iniwan ng mga magulang ni Long Gitong, at siya ay pino at minana sa kanya. Ang madilim na kapangyarihan dito, lalo na si He Yuan, ay kayang labanan ito. Kaya't nilamon niya si He Yuan nang i-activate niya ang simbolo ng Dark Rule, at sa huli, wala nang natira. Sa labas ng field, walang nakakaalam o nakakita kung paano niya pinatay si He Yuan. Para sa kanya, isang trump card ang hindi paglalantad ng Dark Rule symbol. Ang natitira para sa iba ay misteryoso at hindi alam na paraan. Sa sinabi na, ito talaga ang kaso. Nang umalis si Yang Yian sa Dao Palace, natural na iniulat ni Li Shu at ng iba pa ang sitwasyon ni Yang Yian sa kani-kanilang puwersa ng pamilya sa lalong madaling panahon. At hinuhusgahan nilang lahat na ang tunay na lakas ni Yang Yian ay maaaring umabot sa antas ng Hidaw. Dahil kayang patayin ni Yang Yian ang ika-4 na antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao sa ilang segundo, ito ay pangalawang pagpatay. Ito ay isang bagay na hindi magagawa ng ika-5 antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Kaya't ang lahat ay nagulat sa mga puwersang nasa likod nila na si Yang Yian ay umabot na sa antas ng Hidaw. Bilang tugon dito, ang feedback mula sa mga pangunahing puwersa ay kung maaari kang makipagkaibigan kay Yang Yian, pagkatapos ay makipagkaibigan, at kung hindi ka maaaring makipagkaibigan, huwag makipagkaaway. Walang gaanong tao sa buong God Realm na nasa antas ng Hidaw. Bukod dito, naipakita na ni Yang Yian ang kapangyarihan ng Yunmen God Realm, at madaling makatawag ng 10 Heavenly Dao Gods, na sapat na upang patunayan na ang Yunmen God Realm ay kwalipikadong pumasok sa nangungunang power industry sa God Realm. Siyempre, kabilang sa mga puwersang ito, ang 33 Heavens Palace at ang Ghost God Realm, na may sama ng loob kay Yang Yian, ay wala sa kanila. Hindi pa banggitin ang 33 Heavens Palace, ang sama ng loob sa pagitan nito at ni Yang Yian ay isang matagal ng hiling, na isang uri na hindi malulutas. Ang isa pa ay ang Ghost Realm, isa sa 4 na dakilang tagalabas. Pinatay ni Yang Yiyo si Zhong Yuan, ang anak ni Zhong Koi, ang pinuno ng Ghost Realm. Ito ay isang mahusay na paghihiganti.
Ang ibang pamilya ay may kanya-kanyang plano. Hindi lahat sila ay nagbigay ng mukha kay Yang Yiyo, ngunit karamihan sa kanila ay handang hindi sumalungat kay Yang Yiyo sa ngayon. Ang Tribong Julie ay nasa tapat ng Yang Yian na hindi maiiwasan. Sino ang humiling kay Yang na kunin ang posisyon ng master ng Avenue Hall ng Tribong Julie? Bagamat ito ay dahil sa hindi kasiyahan ng ibang puwersa sa Tribong Julie, at sinundan nila ang uso, sa huli, si Yang Yian ang pumwesto bilang master ng Avenue Hall ng Tribong Julie, nakatumbas ng pagpindot sa interes ng Tribong Julie, kaya natural na hindi sila magiging palakaibigan. Mayroon ding isang pamilya na nakatayo sa independenteng panig ni Yang Yian, na isang bagay na hindi inaasahan ni Yang Yian. Nang maglaon, nalaman niya ang dahilan. Sa sandaling ito, pumunta si Yang Yian sa sangay ng pamilya Ji, naghihintay ng balita ni Ji Yuanling tungkol sa nakababatang kapatid na babae. Ngunit hindi niya nakita si Ji Yuanling. Isang kasambahay mula sa sangay ng pamilya Ji ang nakatayo sa pintuan at hindi siya pinapasok sa sangay ng pamilya Ji. Sinabi niya, hiniling sa akin ni Supreme Master Ji Yuanling na iparating na hindi pa sumasagot ang pamilya. Mangyaring bumalik. Ipapaalam ko sa iyo kaagad kapag may balita. Well, okay. Hindi ito masyadong inisip ni Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Ji ay isa sa 10 sinaunang Diyos sa God Realm. Malaki at makapangyarihan ang pamilya. Ang maliit na kapatid na babae ay maaari lamang ituring bilang isang sangay ng pamilyang Ji na umakyat mula sa mababang mundo. Maaaring tumagal ng oras para magtanong si Ji Yuanling tungkol sa isang anak ng sangay ng pamilya Ji. Lumipas ang isang araw, kaya naghintay ulit siya. Ang paghihintay na ito ay tumagal ng 7 araw. Sa ika-7 araw, muli siyang pumunta sa sangay ng pamilya Ji, ngunit hindi pa rin nakita si Ji Yuanling. Ang kasambahay pa rin ng pamilya ni Ji ang naghatid ng parehong mga salita, walang balita, mangyaring maghintay ng ilang araw. Natarante si Yang Yian at hindi alam ang sasabihin. Sa pagbabalik tanaw, naisip niya na maghihintay pa siya ng ilang araw. Kung walang balita pagkatapos ng ilang araw, hahanapin niya si Ji Yuanling, hihilingin ang address ng pamilya Ji, at diretsyong pupunta sa pamilya Ji para hanapin ang nakababatang kapatid na babae. Ang tirahan ay isang courtyard na inayos ni Xuantong para sa Yunmen Divine Realm sa Daocheng. Nang bumalik siya sa courtyard ng Yunmen Divine Realm at umupo lang, pumasok si Xuantong at sinabing, Diyos ko, may disipulo sa labas ng pamilya Ji na gustong makita ka. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Ji Chenli. Gusto mo ba siyang makita? Ji Chenli. Naalala ni Yang Yiyo na ang pamilyang Ji na God Emperor ang nagdala sa kanya sa Avenue Hall noong araw na iyon. Binigyan din niya ng Blood Essence Pill si Ji Chenli. Hindi kaya pinapunta siya ni Ji Yuanling. May balita na ba sa junior sister? Papasukin mo siya, naguguluhan si Yang Yiyo. Pero hindi niya alam kung para saan si Ji Chenli. Kabanata 2910 bibigyan kita ng 10 buntong hininga ng oras. Kababalik lang niya, at si Ji Chenli ay dumating kaagad pagkatapos niya. May balita kaya si junior sister? Hiniling ni Ji Yuanling si Ji Chenli na pumunta at ipaalam sa kanya. Kung iisipin, hindi dapat nagkataon lang na umalis siya at dumating ang balita. Kahit anong mangyari, makipagkita ka lang kay Ji Chenli at malalaman mo. Maganda ang impresyon niya kay Ji Chenli, at kung hindi niya ito pinayagan, hindi niya sana binigyan si Ji Chenli ng Blood Essence Pill noong araw na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Xuantong si Ji Chenli. Ang junior ay nagbibigay pugay sa Supremo. Pagpasok pa lang niya, direktang yumuko si Ji Chenli kay Yang Yiyo at nagbigay ng malaking pagpupugay. Haha, ang awkward mo naman pagkatapos ng ilang araw na hindi nagkikita. Bumangon ka na. Ikan-away ni Yang Yiyo ang kanyang kamay habang nagsasalita at nakumbinsi si Ji Chenli. Ha, hindi masama, binabati kita sa paglusot sa bottleneck. Ngumiti si Yang Yiyo at binati si Ji Chenli nang makita niyang ang cultivation ni Ji Chenli ay umabot na sa unang yugto ng Panginoon ng Diyos. Gusto ko ring pasalamatan ang nakatatanda sa pagbibigay sa akin ng tableta noong araw na iyon. Kung hindi lang binigyan ako ng senior ng Divine Pill, hindi ko alam kung kailan ako makakalusot. Ang dakilang kabaitan ng nakatatanda ay maaalala sa natitirang bahagi ng aking buhay. Nagsalita si Ji Chenli ng napakatapat. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, hindi naman ganoon kaseryoso. Tadhana na tayo nagkita, at pagkakataon mo rin ito. Nagsumikap kang makalusot. Bonus na lang ang regalo kong pills. Na-stuck ka sa bottleneck sa loob ng maraming taon, at makakalusot ka nang wala ang regalo ko na pills. Nagpalitan ng polite ang dalawa. Bagamat mahinhin si Yang, seryosong nagpasalamat si Ji Chenli sa kanya, at masaya pa rin siya. Pagkatapos maging magalang sa isa't isa, tumingin si Yang Yian kay Ji Chenli at sinabing, may gagawin ka pa ba? Sabihin mo sa akin, kung makakatulong ako, tiyak na tutulungan kita. Naisip ni Yang Yian, pagkatapos bang si Yunmen Shenjing ay naging master ng Avenue Hall ay sinamahan ng pamilya Ji si Ji Chenli para humingi sa kanya ng isang bagay. Kung gayon, wala siyang pakialam na tumulong. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Ji ay ang pamilya ng nakababatang kapatid na babae, at mayroon pa rin siyang puwang para sa mabuting damdamin sa pamilya Ji sa kanyang puso.
Ngunit hindi inaasahan ni Yang Yian na ang susunod na sinabi ni Ji Chenli sa kanya ay mawawala ang kanyang magandang impresyon sa pamilya Ji, at mapupuno pa siya ng galit. Nagpumiglas si Ji Chenli saglit, pagkatapos ay naging matigas ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Yang Yiu at sinabing, "Senyor, ako ay isang inabandonang disipulo sa pamilya. Kung hindi kita nakilala at binigyan ka ng elixir, tumigil na sana ako sa yugto ng Divine Emperor sa aking buhay, at pagkatapos ay nakulong magpakailanman sa sangay ng pamilya ng Dao Chengji, naging isang handyman at nawawala ng pag-asa. Siyempre, minsan akong pinuri bilang isang henyo. Ngunit kalaunan ay iniwan at naging basura sa mata ng lahat. Kung wala ka, walang magiging breakthrough para sa akin. Ikaw ang nagpasiglang muli sa aking pagtugi sa dakilang Dao at nagdala sa akin ng espiritual na pagbabago. Kung hindi ko sasabihin sa iyo ang tungkol dito, hindi ako magiging mapayapa at hindi ako makakaget over dito. Kaya gagantihan ko ang iyong kabutihan at gagawin ko ito bilang isang paraan ng kabayaran sa iyong kabutihan." Tumigil sa pagsasalita si Ji Chenli dito. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Nalaman ko na ang balita tungkol sa junior sister na si Ji Zixia na hinahanap mo ay talagang lumabas noong araw na iyon, ngunit hindi sinabi sa iyo ni Ji Yuanling." "Sige na." Pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Masama ang pakiramdam niya na maaaring hindi magandang balita ang sasabihin ni Ji Chenli tungkol sa junior sister. Siya. Hindi inaasahan na maglalakas loob si Ji Yuanling na magsinungaling sa kanya. Ang hindi inaasahan ay nabigyan si Ji Chenli ng magic pill noong araw na iyon, kaya dinala sa kanya ni Ji Chenli ang balita tungkol sa junior sister. Ito rin ay maituturing na, ang mga gumagawa ng mabuti ay tutulungan ng Diyos. Sinabi ni Ji Chenli, ang balita mula sa pamilya ay ang iyong nakatatandang kapatid na si Ji Zixia ay napakatalino. Pagkatapos niyang dumating sa pamilya, siya ay nakita ng ninuno at sinanay bilang isang pangunahing disipulo ng pamilya Ji. Gayunpaman, ang padre de pamilya ay nagpapakasal sa iyong nakatatandang kapatid na babae sa young master ng Julie clan na si Julie Tai. Upang maging tumpak, si Julie Taixia ay nahulog sa pag-ibig sa pamilya ni Julie at ang Julie Taixia. Sa katunayan, palaging may kasal sa pagitan ng 10 sinaunang pamilya sa God Realm. Mayroon silang malalim na interes sa isa't isa na normal din. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, ang iyong nakatatandang kapatid na babae ay hindi ayaw, ngunit ikinulong ng padre de pamilya, ang petsa ng kasal ay itinakda sa Tribong Julie, at bukas, ang Tribong Julie ay pupunta sa pamilya Ji upang salubungin ang nobya. Nang marinig na ang kapatid ng nakatatanda ay ikinulong ng padre de pamilya, hinihintay nila ang pagdating ng Tribong Julie para salubungin ang nobya. Nakagawa ng pabor ang senior sa junior, at hindi makaget over ang junior. Sinabi ng senior sa senior na malapit na ang oras, at natatakot ako na malapit na ang wedding team ng Julie Tribe. Kung gusto ng senior na mahanap si Ji Zixia, kailangan niyang pumunta ngayon sa pamilya Ji para pigilan ito, kung hindi, huli na ang lahat. Bitik. Ang tasa ng tsaa sa kamay ni Yang Yiu ay nagkapira-piraso. Ang kanyang mukha ay labis na namumula. Tumingin kay Ji Chenli, sinabi niya, ayon sa sinabi mo, ang aking nakababatang kapatid na babae ay pinapaboran ng ninuno ng pamilya Ji. Ang pinuno ng pamilyang Ji ay gustong magpakasal sa Tribong Julie. Hindi sumasang-ayon ang aking kapatid na babae. Hindi ba nagmamalasakit ang ninuno ng pamilyang Ji? Senyor, ito rin ay maaaring lihim na pagsang-ayon ng ninuno. Ang dahilan kung bakit ang 10 sinaunang Diyos ay maipapamana magpakailanman ay dahil sa pagpapalitan ng interes sa isa't isa upang mapanatili ang kanilang katayuan at lakas. Nabalitaan ko na ang kaloob ng kasal ng Tribong Julie ay isang kayamanan, kaya't tahimik na inaprubahan ng ninuno ang kasal na ito. Sabi ni Ji Chenli. Alam mo bang papunta dito ang pamilya Ji? Napakalmado ng tono ni Yang Yiu, ngunit bumaba ng husto ang temperatura sa bulwagan, na nagpanginig kina Ji Chenli at Xuantong. Ang pamilya Ji ay matatagpuan sa sinaunang God Realm. Kung wala ang God Realm Law, imposibleng mahanap ito o makapasok. Sa aking mga kwalifikasyon, walang batas, ngunit si Ji Yuanling ay may batas sa kanyang kamay. Sa tuwing ang mga anak ng pamilyang Ji ay babalik sa pamilya upang magulat, siya ay maglalabas ng batas. Ang 10 sinaunang Diyos ay napakababa at hindi madaling mapapag-alitan ang kanilang mga pamilya, kaya't sila lamang ang makakapasok sa batas kung may isang Ji. Paliwanag ni Ji Chenli. Tumango si Yang Yian, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Salamat. Nagpasalamat siya kay Ji Chenli. Alam ni Yang Yian na sinabi sa kanya ni Ji Chenli ang bagay na ito upang mabayaran ang kanyang kabaitan, ngunit sa ibang pananaw, ito ay isang pagkakanulo din sa pamilya Ji. Gayunpaman, ang bagay na ito ay napakahalaga sa kanya, at dapat niyang pasalamatan siya. Hindi, dapat, same time na pinasalamatan siya ni Yang Yian, na nagpapuri kay Ji Chenli. Xuantong, ingatan mo siya. Aalis na ako. Kaya mo na ang mga gawain ni Dao Cheng. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiu kay Xuantong na protektahan si Ji Chenli. Malaking bagay ang pagtataksil sa pamilya. Kung hindi maprotektahan si Ji Chenli, tiyak na papatayin siya ng pamilya Ji. Huwag kang mag-alala, Diyos, gagawin ko ito.
Sumagot si Zuantong, at pagkatapos ay nagtanong, gusto ba ng Diyos na magpakilos ng lakas tao? Naramdaman ni Zuantong ang nakamamatay na hangarin na nagmumula kay Yang Yio. Batay sa kanyang pag-unawa kay Yang Yio, tiyak na sasalakayin niya ang pamilya Ji. Hindi na kailangan. Hindi ako natatakot sa pamilya Ji na nag-iisa. Kung hindi nila alam kung ano ang makakabuti para sa kanila, sisirain ko ang banal na kaharian ng pamilya Ji nila. Sabi ni Yang Yio sa malamig na boses, at diretsyong nawala sa bulwagan. Sa susunod na sandali ay nagpakita siya sa harap ng gate ng sangay ng pamilya Ji, at sinabing mamamatay tao, Ji Yuanling, lumabas ka para makita ako. Bibigyan kita ng 10 hininga ng oras. Kung hindi ka magpapakita sa loob ng 10 paghinga, papatagan ko ang iyong sangay ng pamilya Ji. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.